Kabanata 1761 Pitong Ambush. May isang hayop sa Immortal Astral Continent na tinatawag na Eye Fish. Ang ulo nito ay halos kinuha ng bukas nitong bibig at ang katawan ay parang isang 10,000 talampakang mud snake. Ang hayop na ito ay mahilig kumain ng lupa at sumipsip ng mga essences ng lupa upang pakainin ang katawan nito, at spiritual energy upang pakainin ang kaluluwa nito. Ang mga batang Eye Fish ay madalas na nananatili sa mga putik ng mga ilog at hindi nagpapakita ng kanilang sarili. Habang lumilipas ang panahon, ang mga adult na Eye Fish ay maaaring umabot ng 10,000 talampakan ng haba. Sila ay dumadaan sa putik at pumapasok sa lupa. Pagkatapos ay naglalakbay sila sa ilalim ng lupa patungo sa kalapit na bundok at natutulog. Sa Immortal Astral Continent, karamihan sa mga Eye Fish ay isiniliw ng mga sekta bilang mga tagapagtanggol na hayop, ngunit hindi sila minamahal ng mga cultivators. Kapag pumasok sila sa isang bundok, magsasama sila rito. Bagamat nagkakaroon ng espiritu ang bundok, ito ay mabilis na nagiging dilaw na buhangin. Ang mga Eye Fish na sumisipsip ng celestial energy ay kailangang iselyo. Sa totoo lang, halos lahat ng mga Eye Fish na natagpuan sa Immortal Astral Continent ay agad na isinilyo. Si Wang Lin ay nakaupo sa disyertong planetang ito. Ang hangin ay humuhugong habang malalaking buhawi ng buhangin ang bumangon. Ang mga buhawi ay kumakalat sa buong mundo at nagpapadilim sa lahat ng bagay. Nalaman ni Wang Lin ang tungkol sa mga Eye Fish mula sa mga alaala ng ikatlong kaluluwa. Dinala ng Seven-Colored Celestial Sovereign ang isang batang Eye Fish sa 300 na wasak na mundo at balak sana itong alagaan dito sa loob ng ilang panahon bago kunin. Ngunit, siya ay namatay at nabasag, kaya ang Eye Fish ay nanatili dito. Nararamdaman ni Wang Lin ang aura ng hayop at nakita ang desert planet habang siya ay tumatakas. Ito ang nag-udyok sa kanya na bumalik sa lugar na ito. Kumuha si Wang Lin ng isang dakot ng dilaw na buhangin at naramdaman ng isang bakas ng spiritual energy. Pinakalat niya ang kanyang divine sense at natagpuan ang aura ng isang hayop sa kailaliman ng planeta. Ang mga palatandaan sa ibabaw ng planeta ay nagpapakita na malamang ang hayop sa ilalim ay ang Eye Fish. Isang Eye Fish na nakapagpalaki ng walang mga limitasyon at nakatira sa mundong ito ng ganoong katagal, tiyak na magkakaroon ng mga mutation. Ito na ang tanging planeta sa mundong ito, ibig sabihin ng ibang mga planeta ay naabsorb na ng Eye Fish. Ang huling isa, inalis ni Wang Lin ang kanyang divine sense at lahat ng impormasyon tungkol sa planeta ay pumasok sa kanyang isipan. Maaari akong mag-set up ng ambush dito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng malamlam na liwanag. Inilagay niya ang kanyang kanang kamay upang magbuo ng mga sails at maraming mga restriction ang lumitaw upang makabuo ng realm burning umbrella. Sa sandaling lumitaw ang payong, isang alon ng init ang damaloy at kumalat sa buong kalangitan. Ang mga ulap ay kumalat at isang malaking payong ang lumitaw sa langit. Pagkatapos magbukas ang payong, ang canopy ay nagsanib sa katawan ng payong. Parang isang haligi na nag-uugnay sa langit at lupa. Tumingala si Wang Lin sa nasusunog na payong at kinagat ang dulo ng kanyang dila upang magbuga ng dugo. Ang dugo ay tila nasusunog habang lumilipad ito patungo sa langit. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw at pagkatapos ay dahan-dahang nawala ang payong. Maging ang malaking katawan ng payong ay naging transparent hanggang sa wala ng bakas nito. Ang realm burning umbrella ay nagsanib sa kawalan, na ginagawang imposibleng paghiwalayin ang mga ito. Ngunit, sino man ang pumasok sa planeta ay mababalat sa apoy. Ito ang unang ambush. Ang hininga ni Wang Lin ay medyo mabilis. Kahit na nasa late stage ng Spirit Void cultivation siya, ang paggamit ng spell na ito ay mahirap, lalo na kapag nais niyang ipakita ang higit pang lakas nito. Dapat magpakita pa ito ng higit pang lakas, inangat ni Wang Lin ang kanang kamay at tinuro ang kanyang kaliwang mata. Lumitaw ang apoy na essence sa kanyang kaliwang mata at sumak ang apoy. Hinampis niya ang kanang kamay at isang dagat ng apoy ang lumabas mula sa kanyang kaliwang mata. Ang dagat ng apoy ay naging isang vermilion bird na lumipad patungo sa langit. Ang vermilion bird ay masyadong malaki at ang mga buntot nito ay kumalat tulad ng isang phoenix. Pagkatapos mag-ikot ng ilang beses, ito ay nawala mula sa mundo. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tahimik na nagmeditasyon ng ilang sandali. Pagkatapos ay biglang binuksan ang mga mata. Ang mga kamay niya ay bumuo ng mga sails at nagsimula siyang magbulong. Sandali lamang, sumabog ang 7 kulay na liwanag mula sa kanyang mga kamay. Ang 7 kulay na liwanag na ito ay kapareho ng mga spell ng Seven-Colored Daoist. Ngayon na ginagamit na ito ni Wang Lin, mas maganda pa ito at ang liwanag ay bumalot sa bawat bahagi ng planeta. 7 kulay na Dao Lance. Sumigaw si Wang Lin at binuksan ang mga braso. Ang langit ay umugang habang ang 7 kulay na liwanag ay nagtipon sa langit upang bumuo ng 7 kulay na lance. Ang lance na ito ay nagbigay ng nakakagulat na aura at isang himno ang umalingaw nang lumitaw ito. Pagkatapos ay lumipad patungo kay Wang Lin at tumusok sa lupa sa kanan ni Wang Lin. Ito ang pangalawang ambush. Matapos gamitin ang dalawang malalakas na spells sunod-sunod,
mukhang pagod si Wang Lin, ngunit hindi siya tumigil. Tinuro niya ang pagitan ng kanyang mga kilay at isang anino ang lumitaw sa ibabaw niya. Unti-unting nahati ang anino hanggang sa maghiwalay ang orihinal niyang katawan at avatar. Ang orihinal na katawan na may Ancient Dao Inheritance ay lumipad patungo sa langit at ang kanang kamay ay iniabot. Nagbago ang kulay ng mundo nang lumitaw ang Heaven-Splitting Axe. Kinuha ito ni Wang Lin at nawala. Ang buong lakas ng Ancient Dao Inheritance ay ang pangatlong ambush. Pagkatapos ng tatlong ambushes, ang ekspresyon ni Wang Lin ay malungkot at mabilis ang hininga. Nag-adjust siya ng kalahating insenso ng oras bago muling binuksan ang mga mata. Hinampis niya ang kanang kamay at lumitaw ang ghostly sail. Ang object na ito ay galing sa Immortal Astral Continent at isang malakas na yaman. Bagamat hindi pa ganap na nauunawaan ni Wang Lin ito, magagamit niya pa rin ito upang mag-cast ng illusions. Nag-isip si Wang Lin saglit bago kinagat ang kaliwang hintuturo at nagbuhos ng dugo sa mukha ng multo. Ang dugo niya ay mabilis na inabsorb ng mukha ng multo. Sa loob lamang ng tatlong hininga, kalahati ng dugo niya ay naabsorb, na nagpalitaw ng maputlang mukha ni Wang Lin. Sa ikaapat na hininga, tumigil ang mukha ng multo sa pagsipsip ng dugo at ang mga mata nito ay nagbigay ng demonyong liwanag. Itinaas ni Wang Lin ang sail at inampa ito. Ang mukha ng multo ay lumabas at naglabas ng tahimik na sigaw. Ang katawan nito ay pinalaki hanggang sa balutin ang planeta at mawala. Pagkatapos mawala ang mukha ng multo, nagbago ang mundo, ngunit mahirap matukoy kung ano ang nangyari. Ang ilusyon ng mukha ng multo ay ang ikaapat na ambush ni Wang Lin. Puno ng pawis ang noo ni Wang Lin. Pinunasan niya ang pawis at huminga ng malalim. Tinuro niya ang langit gamit ang kanang kamay at isang sigaw ang umalangaw sa buong mundo. May isang maliit na ghostly dot, at mabilis itong pinalaki patungo sa Nether Beast. Hindi pa ganap na lumaki ang katawan ng hayop na ito. Umabot lamang ito ng 1,000 talampakan. Ngunit ang malamig at walang awang mga mata nito ay maaaring magdulot ng panginginig sa puso ng sinuman. Habang tinuturo ni Wang Lin, pinaikit ng Nether Beast ang mga mata at ang katawan nito ay naging manipis. Sa huli, ito ay naging ulap at bumalot sa mundo. Ang buong planeta ay tila naging malabo sa loob ng ulap. Ang Nether Beast na ito ang ika-5 ambush ni Wang Lin. Nakaupo sa dilaw na desyertong avatar ni Wang Lin, pakiramdam niya ay labis na siyang pagod. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit niya ang lahat ng mga spell na ito sabay-sabay. Kung ito ay isang karaniwang labanan, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon upang gamitin ang mga ito, ngunit ngayon ay posible. May ika-6 pang ambush, tahimik na nag-isip si Wang Lin at inangat ang kaliwang kamay. Ang dugo na dumadaloy mula sa tip ng kanyang daliri ay natuyo na, ngunit muling pinunit ito. Pagkatapos, gumuhit siya ng isang bilog ng dugo sa paligid niya. Sa sandaling mabuo ang bilog ng dugo, nilunok ni Wang Lin ang isang bahagi ng kanyang essence energy at ipinutok ito sa bilog, na nagdulot ng amoy ng dugo at siksik na origin energy. Habang kumakalat ang amoy ng dugo at origin energy, ang buong planeta ay umalog. Ang pag-alog ay nagsimula mula sa puso ng planeta at nagsanib sa lupa. Ang buhangin sa planeta ay gumalaw na parang mga alon. Pagkatapos ay bumuo ng seal ang mga kamay ni Wang Lin at lumitaw ang maraming linya ng dugo sa kanyang mga mata. Ang malaking bilang ng mga linya ng dugo ay nagsanib sa bilog ng dugo, na nagtatago ng aura na nagmumula rito. Pagkatapos ng mahabang panahon, unti-unting hamina ang galaw sa ibabaw ng mundo at huminga ng maluwag si Wang Lin. Ang eye fish ay ang ika-6 na ambush ko. Nagbigay ng malamlam na liwanag sa mga mata ni Wang Lin, at may isang piraso ng gintong liwanag sa kanyang mga mata. Ang gintong liwanag na ito ay naglalaman ng isang napakamayamang celestial bloodline. Ito lamang ang natitirang celestial blood na mayroon si Wang Lin. Ang kanang kamay niya ay iniabot patungo sa kawalan at isang pagningning ng gintong liwanag ang lumitaw. Ang ligwang bao ay lumitaw at kinuha niya ito. Tumingala si Wang Lin sa langit. Matapos ang matagal na paghihintay, isinara niya ang mga mata at nagsimulang gayahin ang maaaring mangyari. Ang ligwang bao ang kanyang huling ambush, ang ika-7 ambush. Ang 7 ambushes na ito ay lumikha ng isang nakakagulat na bitag. Ang oras ay dahan-daw ang lumipas. Sa isang iglap, isang insenso ng oras ang lumipas. Binuksan ni Wang Lin ang mga mata at hindi na nagdalawang isip. Ibinangon niya ang kaliwang kamay at isang hindi pa nasusunog na itim na insenso ang lumitaw sa kanyang harapan. Hawak ang insenso, iniikot niya ito at sinindihan. Ang itim na usok ay mabilis na umakyat sa himpapawid na parang signal smoke. Hindi pa natapos. Matapos magsindi ng insenso, inihagis ni Wang Lin ito at damapo ito 30 talampakan ng layo sa dilaw na buhangin. Ang apoy ay kumikislap at ang itim na usok ay naging mas matindi. Itinaas ni Wang Lin ang kaliwang kamay patungo sa kawalan at inilabas ang Zizia, na may mga mata nakapikit. Hindi na pinansya ni Wang Lin ang anuman habang ang kanyang daliri ay tumama sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nagpakita si Zizia ng isang masakit na ekspresyon.
Kasama ang kanyang magandang mukha, maaari itong magpahalaga sa puso ng sinuman. Ngunit ang mga mata ni Wang Lin ay nanatiling malamig, at sa sandaling dumampi ang daliri niya sa pagitan ng mga kilay ni Zizia, nagbukas ang kanyang mga mata. Si Zizia ay nahirapan habang ang kanang kamay niya ay kumilos mula sa kanyang kontrol at hinawakan ang kawalan. Ang message jade ay lumitaw sa kanyang kamay. Hawak ang jade, lalong kumilos si Zizia ngunit hindi niya kayang kontrolin ang katawan. Nagpadala siya ng mensahe at ang jade ay kumislap ng maliwanag bago magbasag. Ang 7 ambushes ay naset na, at gamit ang nasusunog na insenso at jade, inayos ni Wang Lin ang pain. Ngayon ay kailangan na lamang niyang maghintay na dumating ang prey upang magsimula ng isang matinding laban sa planetang ito. Hindi inisip ni Wang Lin na kayang patumbahin ng 7-Colored Daoist at Old Ghost Zone, ngunit hindi na kailangan niyang patumbahin sila. Minsan, ang seryosong pinsala sa isang tao ay may parehong epekto. Pagkatapos ng lahat, kung Old Ghost Zone o 7-Colored Daoist, kung isa sa kanila ay malubhang nasugatan, isang magandang pagkakataon iyon para sa isa. Kabanata 1762 Maliit na labanang pagtatakda. Habang umuusok ang insenso, nagbago ang sitwasyon sa 300 na wasak na mundo. Isang matandang lalaki na may suot na magaspang na asul na robe ang gumagalaw sa isang mundo, ngunit bigla siyang huminto. Tumingala siya at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang liwanag. Kanino ang insenso ng labanan na nasindihan, baka nahanap ng taong iyon ng isang bagay. Ang katawan ng matandang lalaki ay nanginig at isang vortex ang lumitaw sa harap niya. Sinundan niya ang aura ng insenso. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na may suot na lila na robe ang nakaupo sa isang planeta, tila maingat na naghahanap ng isang bagay. Bigla niyang naramdaman ang amoy, at ang kanyang mga mata ay kumislap at agad siyang umalis. Napansin ng lahat ng mga disipulo ng Seven Dao Sect ang insenso, at lahat sila ay kumilos. Kasama na rin ang ika-6 at ika-3 concubines na pumasok sa core ng mundong ito ng kuweba. Nasa iba't ibang mundo sila, ngunit pareho nilang napansin ang insenso. Ang mga mata ng ika-6 na concubine ay puno ng galit dahil halos hindi siya nakaligtas mula sa atake ni Wang Lin. Hinigpitin niya ang kanyang mga ngipin at sinundan ang amoy ng insenso. Samantalang ang ika-3 concubine ay may malamig na ekspresyon at magulo ang kanyang mga mata. Nagdalawang isip siya kung pupunta ba siya o hindi. Dumating siya dito na may ibang layunin kaysa sa lahat ng iba pa. Gusto lang niyang umuwi. Miss na miss niya ang kanyang bayan at ang kanyang guro. Nais niyang umalis sa mundong kuweba na ito at bumalik sa Immortal Astral Continent. Habang nag-aalinlangan, kinagat niya ang kanyang ibabang labi at naglaho. Bukod sa pagsindi ng insenso, naroon din ang jade. Nang mabasag ang jade, naramdaman ito ng Azure Dragon General, Black Tortoise General, at Vermilion Bird General at agad nilang sinundan ang mensahe. Nandyan din si Old Ghost Zone, na patuloy na sumusunod sa grupo ng mga cultivators, at may alinlangan sa kanyang puso. Nang mabasag ang jade, agad nagbago ang ekspresyon ni Old Ghost Zone at tiningnan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagnanasa at agad siyang lumingon. Samantalang si 7-Colored Daoist, habang patuloy na gumagalaw, ay hindi na kayang panatilihin ng barrier ang pagitan ng mga mundo. Bumagsak ang barrier, ngunit ang 7 kulay na liwanag ay kumislap at pinatibay ang pagbagsak. Tumayo si 7-Colored Daoist nang walang anumang bagay sa kanyang harapan. Nang bumagsak ang barrier, nawala ang aura ni Wang Lin. Agad na nahulaan ni 7-Colored Daoist kung anong nangyari, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng matinding galit. Pumutok siya ng isang malakas na sigaw ng galit at lumingon. Wang Lin, hindi kita tatantanan hanggang hindi kita mapapatay. Isang hakbang ang ginawa ni 7-Colored Daoist at agad na nawala. Ang insenso at jade ay parang nag-anunsyo kay Wang Lin sa lahat kung nasaan siya. Para itong madilim na usok sa malinaw na araw. Ramdam ito ng lahat. Napansin din ito ni 7-Colored Daoist at nagmadali siyang lumapit ng mabilis. Tahimik na nakaupo ang avatar ni Wang Lin at hawak ang Li Guangbao gamit ang kanang kamay. Ang ilalim ng busog ay nakabaon ng 3 pulgada sa buhangin. Hawak ang busog, ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Mula sa malayo, hindi na siya mukhang isang cultivator kundi isang mang-uusig na naghihintay sa kanyang biktima. Pagkatapos ng matagal na oras, maraming vortexes ang lumitaw sa mundong ito. Isang malaking bilang ng mga tao na naghahanap sa kanya ay dumating. Bukod kay White Tiger, dumating ang 3 general. Dumating din ang ika-6 at ika-3 concubines. Ang mga disipulo ng Seven Dao Sect ay dumating na may isang matandang lalaki na may suot na magaspang na asul na robe bilang kanilang pinuno. Dumating din ang Sovereign at Dao Master Blue Dream sa mundong ito, parehong mukhang pagod. Nagkatinginan sila, at malamig ang kanilang mga mata. Maliwanag na naglaban sila sa 300 na wasak na mundo. Maraming cultivators ang dumating sa mundong ito, ngunit wala ni isa man sa kanila ang lumapit sa planetang kinaroroonan ni Wang Lin, kahit naramdam nila ang aura ni Wang Lin sa sandaling dumating sila. Tiningnan ng ika-3 concubine ng planeta mula sa malayo ng may magulong tingin.
Hindi niya alam kung siya ay kaibigan o kalaban ni Wang Lin, hindi niya ito maaari. Hindi nagtagal, dumating ang matandang lalaki na si mula sa Planet 5 Elements, kasunod ang iba pang mga tao. Isang sulyap ang kanilang ibinigay sa lahat at pagkatapos ay tumingin sa planeta sa malayo. Sa sandaling ito, isang malaking vortex ang lumitaw at napunit ng 7 kulay na liwanag na dumaan. Ang 7 kulay na liwanag ay nagbigay liwanag sa buong lugar at lumitaw si Seven Colored the Wisp. Halos sabay na lumitaw si Seven Colored the Wisp at si Old Ghost Zone mula sa kawalan. Magkahiwalay sila ng 10,000 talampakan, at pagkatapos magtama ang kanilang mga mata, agad nilang iniiwas ang tingin. Isang malamig na hininga ang narinig mula kay Seven Colored the Wisp bago siya nagsimulang magtungo patungo sa planeta. Si Old Ghost Zone ay bahagyang naiiwan, ngunit siya rin ay naglalakad patungo sa planeta. Lahat ng iba ay sumunod at lumipad patungo sa planeta. Tanging ang mga tao mula sa planetang 5 Elements ang nanatili at tiningnan sila ng malamig. Nagdalawang isip ang ikatlong concubine at hindi lumapit. Pinakamabilis si Seven Colored the Wisp. Isang hakbang at agad siyang nakarating sa labas ng planeta. Tiningnan niya ang planeta at nagkunot ang kanyang noo. Sa kanyang antas ng cultivation, malinaw niyang nakita kung ano ang naghihintay sa kanya sa planeta, lalo na ang hayop na kahit siya ay natatakot. Lahat ng ito ay nagpadala kay Seven Colored the Wisp na tumigil at magdalawang isip sa labas ng planeta. Hindi maaaring pakialaman ng planetang ito, pag ito ay pinakialaman, magagalit ang hayop at hindi sulit, marahil naghintay si Wang Lin dito dahil dito. Nang tumigil si Seven Colored the Wisp sa labas, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Tahimik ang kanyang tingin. Itinaas niya ang kaliwang kamay at tinamaan ang kanyang noo. Isang liwanag ng multo ang kumislap at inilabas ni Wang Lin ang ikatlong kaluluwa. Pinakawalan ni Wang Lin ang kamay at ang ikatlong kaluluwa ay lumutang palabas. Hindi ito pinipigilan, at ang aura nito ay kumalat. Para sa iba, ang paghila ng ikatlong kaluluwa ay hindi kasing lakas ng epekto nito sa Seven Colored the Wisp at Old Ghost Zone. Nang lumitaw ang ikatlong kaluluwa, para itong inilagay ang kanilang buhay at pangarap sa harapan nila. Tila abot kamay na. Hindi nila kayang labanan ang ganitong tukso. Ang sinumang makakalapit sa akin ng 10 talampakan ay maaaring kunin ang kaluluwang ito. Ang mga salita ni Wang Lin ay umalingaw sa buong planeta at nagbigay ng malakas na tunog. Ang mga mata ni Seven Colored the Wisp ay naging pula. Sa sandaling ito, hindi na siya nag-alinlangan tungkol sa anumang posibleng ambush sa planeta, at agad siyang nagmadali. Inisip niya na sa lakas niya, hanggat hindi niya pinansin ang hayop na natutulog sa loob, wala siyang dapat ikatakot. Dahil inilagay niya ang mga ambush dito, parang itinrap na niya ang kanyang sarili dito. Isang hakbang ang ginawa ni Seven Colored the Wisp at pumasok sa planeta. Hindi na kayanin ni Old Ghost Zone ang tukso. Pumasok siya sa planeta halos sabay kay Seven Colored the Wisp. Nagdalawang isip ang iba pang mga cultivators ngunit patuloy na lumapit. Ayaw nilang makipagkumpetensya, ngunit hindi nila kayang ipagpaliban ang pagkakataon upang manood. Partikular na ang Azure Dragon, Black Tortoise, at Vermilion Bird ay agad na pumasok at lumipad sa kalangitan ng planeta. Sa kabila ng lahat ng ito, bagamat kalmado ang mga mata ni Wang Lin, ang kanyang puso ay naglalagablang. Ang mga mata niya ay puno ng pagnanasa sa labanan, at mas pinatatag pa niya ang pagkakahawak sa ligwang bao. Hindi ko alam kung ilang tao ang kaya kong patumbahin bilang alay. Tumangala si Wang Lin sa kalangitan, at sa sandaling iyon, umalon ang kalangitan. Ang mga ulap ay gumalaw na parang mga alon. Nakita ni Wang Lin si Seven Colored the Wisp, si Old Ghost Zone, at ang iba pang mga cultivators. Ang unang ambush, Realm Burning Umbrella. Ang payong ay pinapakinabangan lahat. Ang kaliwang kamay ni Wang Lin ay gumawa ng isang seal at itinuro ang kalangitan. Ang mundo ay yumanig at ang buong kalangitan ay naging pula. Ang pulang kulay na ito ay hindi dugo kundi ang liwanag ng apoy. Isang dagat ng apoy ang lumitaw mula sa wala at bumalot sa buong mundo. Ang mga alon ay umuugong sa dagat ng apoy, at isang malaking sinaunang payong ang lumitaw. Ang payong ay iniwas sa dagat ng apoy sa kalangitan. Ang katawan ng payong na nawawala ay muling lumitaw, na parang isang haligi ng langit. Ang kanapi ng payong ay tinakpan ang buong kalangitan at pinigilan ng landas ng pag-urong ng lahat. Ang Dao Master Blue Dream ay pinilit lumabas ng isang puwersa mula sa Realm Burning Umbrella. Para bang ang lahat ng hindi bahagi ng pagpatay na magaganap ay pinilit itulak palabas. Matapos lahat, sa pagpatay na mangyayari, walang oras si Wang Lin upang mag-alala tungkol sa Dao Master Blue Dream, kaya pinili niyang pigilin siya sa labas. Ang mga malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw, at ang ekspresyon ng lahat ng nablock ng Realm Burning Umbrella ay nagbago. Si Seven Colored the Wisp at si Old Ghost Zone ay pareho, ngunit wala silang oras upang mag-isip. Ang matinding apoy na bumalot sa kalangitan ay rumagasa patungo sa kanila. Ang Realm Burning Umbrella ay hindi isang spell ng mundong kuweba na ito, at ito ay nagsanib sa apoy na essence ni Wang Lin.
Ang ethereal fire ay kumalat at nagsimulang sunugin ang isipan ng mga cultivators na nahulog sa loob. Simula nang matutunan ng Realm Burning Umbrella, ito ang unang pagkakataon ni Wang Lin na gamitin ito ng walang anumang mga paghihigpit o pag-iingat. Natutunan ni Wang Lin ang spell na ito mula sa isang baliw. Una ay bubuksan ng payong, pagkatapos ay isara ito upang patayin. Isara ng 30%. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging madilim at siya ay sumigaw ng malakas habang ikino-close ang kaliwang kamay. Ang kalangitan ay umugang at ang malaking payong sa kalangitan ay dahan-daang nagsimulang magsara. Habang isinasara ang payong, ang apoy sa loob nito ay lalong uminit, at ang temperatura nito ay umabot sa nakakatakot na antas. Ang 30% na pagsara ay nagdulot ng 3 disipulo ng Seven Dao Sect na hindi pa umabot sa ikatlong hakbang na magsimulang magsunog mula sa loob. Agad silang naging abo. Isara ng 60%. Sumigaw si Wang Lin ng malakas at ang mga ugat sa kanyang mukha ay namaga. Ipinatong niya ang payong sa 60%. Ang payong ay mabilis na nagsara, at umabot ang mga sigaw. Maging ang ekspresyon ng tatlong general ay nagbago. Hindi nila kailanman inaasahan na si Wang Lin ay magkakaroon ng mga makapangyarihang spell na bihirang makita sa Immortal Astral Continent. Kabanata 1763 Ambush. Isara ng 80%. Ang limitasyon ni Wang Lin ay 80% at sa sandaling binanggit niya iyon, namutla ang kanyang mukha. Mabilis na naubos ang lakas buhay sa kanyang katawan at ang kanyang mukha ay agad na tumanda. Kasabay nito, biglang nagsara ang payong. Ang mga kalunos-lunos na sigaw ay umalangaw-ngaw. Hindi tiyak kung ilan ang namatay. Ang tatlong general ay nanginginig at damaloy ang dugo mula sa mga kanto ng kanilang bibig. Ginamit nila ang kanilang buong cultivation upang labanan ang lakas ng apoy, at lumipat sila ng buong bilis upang subukang makalabas mula sa dagat ng apoy. Si Seven Colored Daoist at si Old Ghost Zon ay parehong malungkot. Kahit sila ay kailangang magsumikap upang labanan ang apoy na ito. Sa kabila ng mataas nilang cultivation, hindi katulad ng mga Ancient Ones ang kanilang mga katawan. Si Seven Colored Daoist ay namana ang mga spell ng Seven Colored Celestial Sovereign. Kasama na rito ang Realm Burning Umbrella. Bagamat iba ito mula sa gamit ni Wang Lin, wala nang ibang nakakaalam nito ng mas mabuti kaysa sa kanya. Sa puntong iyon, sumigaw siya at tumakbo palabas ng dagat ng apoy. Dumiretso siya kay Wang Lin, puno ng galit na pumatay. Nagningning ang lamig sa mga mata ni Wang Lin. Nang umabot siya sa 80%, alam niyang naabot na niya ang kanyang limitasyon at hindi na niya kayang isara ito ng 100%. Gayunpaman, kontento si Wang Lin sa epekto ng Realm Burning Umbrella. Habang tumatakbo palabas si Seven Colored Daoist, iniwas ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay. Ang mundo ay yumanig at ang lupa ay gumalaw habang ang 7 kulay na liwanag ay kumislap sa paligid ni Wang Lin. Ang 7 kulay na liwanag ay tumagos sa kalangitan at kumonekta sa 7 kulay na liwanag na nakapaligid kay Seven Colored Daoist, ang unang lumabas mula sa dagat ng apoy. Ang 7 kulay na liwanag ay kumonekta sa lupa at sa kalangitan. Isang 7 kulay na sibat ang lumabas mula sa lupa sa tabi ni Wang Lin. Para itong 7 kulay na dragon habang tumatakbo patungo kay Seven Colored Daoist. Ang pangyayaring ito ay masyadong mabilis. Nang lumabas si Seven Colored Daoist mula sa dagat ng apoy, kumurap ang kanyang mga mata. Ibinangon niya ang kanyang manggas at ang lotus na nawalan ng 2 talulot ay lumitaw. Tulad ng kung paano niya hinaranggan ang talam ni Wang Lin, ang mga talulot ng lotus ay nagsara at pinalibutan si Seven Colored Daoist. Ngunit hindi kayang pigilan ng lotus ni Seven Colored Daoist ang 7 kulay na sibat ni Wang Lin. Tulad ng Realm Burning Umbrella, pareho silang mga spell na hindi mula sa mundong kuweba. Kung ang isa ay maipapakita ang karamihan sa lakas ng spell, ito ay magiging napakabigat na. Ang sibat ay agad na tumama sa lotus. Sa sandaling magtama sila, ang 5 talulot ng lotus ay bumagsak isa-isa. Habang ang mga piraso ay nagbasag, ang lotus mismo ay nagbasag. Ang malungkot na si Seven Colored Daoist ay lumantad. Agad siyang nagtaas ng kanang kamay at isang kahalintulad na 7 kulay na sibat ang lumitaw at sumalubong sa sibat ni Wang Lin. Rumble, 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 rumble. Ang tunog ng dagandong na parang lilipad ang langit ay umalangaw-ngaw. Ang banggaan ng 2 sibat ay nagdulot ng malakas na shockwave. Sa sandaling ito, lumitaw ang ikatlong ambush ni Wang Lin. Habang nagkakaroon ng epekto ang banggaan, lumitaw ang orihinal na katawan ni Wang Lin. Ang mga bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay at sa kanyang mga mata ay pumaikot hanggang magbuo ng isang vortex. Ang anino ng Ancient Dao ay lumitaw sa likod niya. Ang kanyang orihinal na katawan ay lumaki hanggang sa maging 10,000 talampakan at sumanib sa anino. Hawak niya ang Heaven-Splitting Axe, at habang nagbabanggaan ang mga sibat, hinampis niya ito. Sa hampas, ang Heaven-Splitting Axe ay lumipad patungo kay Seven Colored Daoist. Sa puntong ito, lumabas si Old Ghost Zon. Ang mga mata ni Old Ghost Zon ay kumislap at puno ng kasakiman.
Habang binabagsak ni Wang Lin ang axe, tumakbo siya patungo sa ikatlong kaluluwa bago pa man makarating si Wang Lin. Ngunit si Wang Lin ay nagtakda ng 7 ambush, kaya paano niya pahihintulutan si Old Ghost Zone na makuha ang kanyang nais. Bagamat hindi kayang tapatan ni Wang Lin ang cultivation ni Old Ghost Zone, mayroon siyang mga ambush na inihanda. Habang si Old Ghost Zone ay malapit na sa 1,000 talampakan, mabilis na bumuo ng seal ang kaliwang kamay ni Wang Lin at itinuro. Ang ika-4 na ambush, Ghostly Blood Sail. Biglang huminto si Old Ghost Zone at naguluhan ang kanyang mga mata. Isang malakas na rumbling ang umalingaw at isang dugo-pulang fog ang lumitaw sa harap niya. Ang fog ay naging isang pulang, multo na mukha at nilamon si Old Ghost Zone. Ang ilusyon na ito ay kayang mag-trap kahit si Seven Colored Dawist, kaya't hindi nakaligtas si Old Ghost Zone. Nang malamon si Old Ghost Zone ng mukha ng multo, agad siyang naupo, at ang kanyang ekspresyon ay patuloy na nagbabago. Kasabay nito, ang axe ni Wang Lin ay papalapit kay Seven Colored Dawist, at ang tunog ng axe na lumilipad sa kalawakan ay umalangaw. Alam ni Wang Lin na hindi kayang saktan ng Seven Colored Dawist sa hampas na ito, kaya't handa siyang sirain ng armas. Nagbasag ang Heaven-Splitting Axe, at ang mapanirang lakas ay kumawala. Ang orihinal na katawan ni Wang Lin ay bumagsak at ang dugo ay sumabog sa lahat ng dako. Gayunpaman, gamit ang Ancient Immortal Body, mabilis na gumaling ang kanyang katawan habang umatras patungo sa kanyang avatar. Nang magtama ang orihinal na katawan at avatar, ganap na siyang gumaling. Ngunit patuloy pa ring dumadaloy ang dugo mula sa mga kanto ng bibig ni Wang Lin at tumulo sa kanyang puting robe. Isang nakakagulat na tanawin. Si Seven Colored Dawist naman, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Naglakad siya patungo kay Wang Lin. Kasabay nito, ang 3 general at ang sovereign ay tumakbo palabas ng dagat ng apoy. Ngunit pagkaraan nilang lumabas, tumigil sila at ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Hindi nila inaasahan ang ganitong eksena. Si Old Ghost Zone ay napapalibutan ng isang pulang ulap ng fog at nakaupo doon na may deformed na mukha, 1,000 talampakan mula kay Wang Lin. Ang buhok ni Seven Colored Dawist ay magulo, at siya ay mukhang lugmok, na parang nababaliw. Hindi nila nakita ang nangyari kanina, tanging ang resulta na lamang. Puno ng takot ang kanilang mga puso. Ang Sovereign ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon dahil alam niyang gaano kalakas si Seven Colored Dawist at Old Ghost Zone. Ang dalawang ito ay napunta sa ganitong kalagayan bago kay Wang Lin. Kaya't ang kanyang puso ay nanginginig. Si Asher Dragon General ay napalunok at tinitigan si Wang Lin ng takot na hindi pa niya naranasan. Lalo pa itong naging nakakagulat nang ikumpara sa mga nakaraang laban. Naging mapatla ang mukha ni Black Tortoise at tumingin sa paligid. Naalala niya ang Heavenly Dawn ni Wang Lin, at ang takot ay tumaas sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng panghihinayang sa pagpunta dito. Mas komplikado ang naramdaman ni Vermilion Bird General. Mahirap pigilan ang pagkabigla sa kanyang puso. Nandoon din ang ika-6 na concubine. Bahagya lamang siyang nakalabas mula sa dagat ng apoy at nasaktan. Nang makita niya ang nakakatakot na eksenang ito, muling sumak ang takot niya kay Wang Lin. Ngunit sa katunayan, si Wang Lin ay nakagamit na ng 5 sa kanyang 7 trap at nasaktan. Ang kanyang orihinal na katawan at avatar ay parehong malubhang nasaktan. Kung hindi dahil sa pagtitiis niya sa isang hininga, matagal na siyang nawalan ng malay. Dumating siya dito ng maaga at nagtakda ng ambush, ngunit nasaktan pa rin siya ng ganito. Ipinapakita nito kung gaano kalakas si Seven Colored Dawist. Ang galit na pumatay ni Seven Colored Dawist kay Wang Lin ay umabot na sa rurok. Sa puntong ito, mabilis siyang lumapit at itinaas ang kanyang kanang kamay. Hindi na niya balak kunin ang 3 kaluluwa, kundi patayin na si Wang Lin. Si Wang Lin ay namutla, ngunit kalmado ang kanyang mga mata. Habang lumalapit si Seven Colored Dawist, hawak pa rin ni Wang Lin ang ligwang bow gamit ang kanyang kanang kamay at itinuro ang Seven Colored Dawist gamit ang kaliwa. Heavenly Dao, limunin mo ang mundo. Sa puntong ito, yumanig ang mundo at isang malaking punit ang lumitaw sa harap ni Seven Colored Dawist. Mula sa malayo, ang punit na ito ay tila isang malaking bibig. Lumabas ang Nether Beast, at bigla itong nagbukas ng mga mata, na nagpapakita ng lamig at kalupitan sa loob. Habang lumalapit si Seven Colored Dawist, nilamon ito. Kapag binuksan ng Nether Beast ang kanyang bibig, nilalamon nito ang lahat ng buhay. Ang ilang mga disipulo ng Seven Dao Sect ay nakalabas mula sa dagat ng apoy. Pagkalabas nila at nakakita ng nangyayari, sila'y nahigop sa bibig ng Nether Beast. Pati isang bahagi ng dagat ng apoy sa langit ay nilamon ng Nether Beast. Nagbago ang ekspresyon ng 3 general at kanilang pinatatag ang kanilang mga katawan upang labanan ito. Ngunit hindi kayang labanan ng ika-6 na concubine ang puwersa ng pagsipsip at nahigop siya sa bibig ng Nether Beast habang sumisigaw. Ang Sovereign ay tuluyang nagulat. Tinitigan niya ang Nether Beast ng maputlang mukha. Nang unang makita niya ang Nether Beast, mayroon siyang mga hinala.
Ang eksena ng kanyang master na nilamon ay hindi niya makakalimutan. Nang unang makita ang Nether Beast, nagatubili siya at hindi makapagsalita dahil sa hindi nakikita nitong ekspresyon. Ngunit sa mga oras na ito, hindi na siya nagatubili at umatras. Nagbago ang ekspresyon ni Seven Colored the Beast at bigla siyang tumigil. Tinitigan ng Nether Beast ng may mga mata na puno ng pagkabigla. Heavenly daw. Ang Nether Beast ay hindi kumpleto, kaya hindi nito kayang lamunin ang mga taong masyadong malakas. Alam ito ni Wang Lin, ngunit inilagay pa rin niya ito bilang ikalimang ambush upang matakot si Seven Colored the Beast. Sa lahat ng ito, hindi kayang gamitin ni Wang Lin ang stop spell kay Seven Colored the Beast. Hindi niya kayang tiisin ang backlash nito. Kaya't pinili niyang tawagin ang Nether Beast upang makagawa ng epekto na katulad ng stop spell. Ika-6 na ambush. Si Wang Lin ay nagpakita ng malupit na ngiti, ngunit ang ngiting ito ay mahina, at ang dugo ay patuloy na dumadaloy mula sa kanto ng kanyang bibig. Ginawa nitong mas madilim at malupit ang ngiti niyang iyon. Itinaas ng kaliwang kamay ni Wang Lin ang lupa. Ang pamamaraang ginamit ng White Tiger upang kontrolin ang lakas na natutunan ni Wang Lin mula sa pangalawang henerasyon ng Vermilion Bird ay yumalulong sa ilalim ng lupa. Gayon din, sa puntong iyon, ang bilog ng dugo na iginiit ni Wang Lin ay lumipad sa ere at ang mga paghihigpit ay nawala. Ang amoy ng dugo at orihinal na enerhiya ay hindi na naitatago at sumabog ng buo. Ang bilog ng dugo ay lumipad patungo kay Seven Colored the Beast. Nang biglang gumising si Seven Colored the Beast mula sa kanyang pagkabigla, sumabog ang bilog ng dugo. Ang aura mula sa bilog ng dugo ay pinalibutan si Seven Colored the Beast. Ang planeta ay gumalaw at isang malakas na pag-ungol na natutulog ng hindi mabilang na mga taon ang narinig mula sa kalaliman ng planeta. Kasabay ng pag-ungol na ito, ang dilaw na buhangin sa planeta ay tumataas. Kabanata 1764 Pitong kulay ng kalamidad. Ang dilaw na buhangin ay damapo na parang ulan at bumuo ng isang kurtina. Kasabay nito, ang mga malalakas na tunog mula sa ilalim ng lupa ay umabot pataas. Habang umaalingaw ang ugong, nagsimulang mag-vibrate ang buong planeta. Ang dilaw na buhangin sa harap ni Wang Lin ay nagsimulang lumubog, at ang ugong ay naging mas malinaw. Sa isang kisap mata, isang halimaw na parang ahas ang sumabog mula sa ilalim ng lupa. Ito ay isang higanteng hayop na natatakpan ng lupa, may haba na 10,000 talampakan. Parang isang dambuhalang uod, at ang bahagi na lumabas ay ang kanyang bibig. Mula sa malayo, mukhang ang bibig nito ang sumasakop sa karamihan ng kanyang mukha. Binuksan nito ang bibig at tumakbo patungo kay Seven Colored the Beast. Ang mga mata ng hayop ay nakapikit pa rin, na parang permanenteng nakapikit. Kung ito ay may maraming mga pangil sa paligid ng katawan nito, magiging katulad ito ng Moongazer Serpent. Ngunit sa ngayon, ibang-iba ang itsura nito. Mabilis na lumapit ang hayop kay Seven Colored the Beast. Nang malapit na itong lamunin si Seven Colored the Beast, nagtaas siya ng kamay at bumuo ng isang seal at tinamaan ang hayop. Ang 7 kulay na palad ay tumama sa ulo ng hayop at isang malalakas na tunog ng pagkabagsak ang umalingaw-ngaw. Ang hayop ay naglabas ng isang matinding alulong at napaatras ng 1,000 talampakan. Ngunit, ang ulo nito ay yumuko at lumiit, tumigil bago makapag-inhales. Habang humihinga, ang katawan ni Seven Colored the Beast ay nanginig. Malaking bilang ng 7 kulay na liwanag ang hinihila mula sa kanyang katawan at nilamon ng hayop. Nagbago ang ekspresyon ni Seven Colored the Beast at pati na rin ang mga mukha ng 3 general. Ang hitsura at aura ng hayop na ito ay napakalakas at nagdulot ng takot sa kanilang mga puso. Nang makita ng 3 general at ng sovereign ang hayop, agad nilang nakilala ito. Eye fish. Ito ay isang eye fish. Napansin ko na may matinding halimaw dito, ngunit ito pala ay isang eye fish. Isang eye fish na lumaki ng walang mga limitasyon. Ipinakita ng matinding taon na lumipas bago ito lumaki. Huminga ng malalim ang sovereign at tinitigan ang eye fish ng seryosong ekspresyon. Ang Immortal Astral Continent ay may isang hayop na tinatawag na eye fish. Mula sa sandaling ipinanganak ang isdang ito, hanggang mamatay, ang mga mata nito ay hindi bumubukas. Gayunpaman, may isang alamat na nagsasabing kapag binuksan ang kanilang mga mata, magbabago ang kulay ng mundo. Napansin ng Black Tortoise General ang eye fish at naalala ang ilang mga alingaw-ngaw. Ang eye fish ay kumilos at tumakbo patungo kay Seven Colored the Beast. Ang halimaw na ito ay may galit, at ang palad ni Seven Colored the Beast ay nagdulot dito ng matinding sakit. Tumakbo ito at muling sinubukang lamunin. Napakalaki ng katawan ng hayop, at ang bahaging lumabas mula sa lupa ay isang maliit na bahagi lamang. Gayunpaman, nang tumakbo ito, tinakpan nito ang buong kalangitan at nagdulot ng isang malaking anino. Ang kalooban ng Seven Colored the Beast ay nagalit. Inangat niya ang kanang kamay at bumuo ng isang seal at tinuro ang langit. Powerful the mountain. Ang Seven Colored the Beast ay sumigaw at inihagis ang kanang kamay. Isang dambuhalang 7 kulay na braso ang lumitaw sa madilim na langit at lumapit patungo sa eye fish.
Sa isang kisap mata, nahawakan ng dambuhalang braso ang eyefish. Muling sumigaw ang seven-colored dawist at ang braso ay hilahin pataas. Ang lupa ay gumalaw at ang 100,000 talampakang katawan ng eyefish ay hinayla mula sa planeta ng hindi maipaliwanag na kamay habang ito ay nagpupumiglas. Pagkatapos mailabas, walang awang pinagsabog ito sa lupa. Ang planeta ay nanginig ng matindi na para bang maghuhulog ito. Ang dambuhalang katawan ng eyefish ay bumagsak sa lupa. Malaking halaga ng kulay lilac na dugo ang sumabog at nahalo sa dilaw na buhangin. Isang malungkot na sigaw ang lumabas mula sa bibig ng eyefish. Ang mga nakapikit nitong mata ay nanginginig at nagpunyagi itong buksan. Sa huli, hindi nito nabuksan ang mga mata, na parang may isang hindi nakikitang puwersa na pumipigil dito. Gayunpaman, ang malungkot na sigaw na iyon ay nagdulot ng mas matinding pagkilos sa planeta. Nang tumingin ang seven-colored dawist patungo kay Wang Lin, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang planeta ay muling nanginig at mga malalakas na tunog ang umabot. Sa iba pang 8 desyertong nasa planeta, matinding mga alulong ang narinig. Ang dilaw na buhangin ay tumaas na parang mga bundok mula sa 8 desyertong iyon at lahat ay tumakbo patungo sa pook na ito. Ang 8 malalaking bundok ay bumuo ng isang tuwid na linya at mabilis na nilapitan ng pook. Sa isang kisap mata, dumating ang 8 bundok, at ang dilaw na buhangin ay bumagsak at bumuo ng 8 dambuhalang anino. Hindi mga bundok ang mga ito kundi 8 eyefish na may 100,000 talampakan ng haba. Ang planetang ito ay hindi lamang may isang eyefish, kundi siyam. Maliban sa unang eyefish na malubhang nasugatan, ang iba pang 8 eyefish ay sumabog mula sa planeta at pinalibutan si seven-colored dawist. Binuksan nila ang mga bibig nila at dumaan patungo sa kanya. Ang lupa ay muling gumalaw at ang dilaw na buhangin ay kumalat. Si Wang Lin ay nanatiling nakaupo doon, at inilagay niya ang ikatlong kaluluwa sa kanyang puwang. Ang kanang kamay niya ay hawak pa rin ng ligwang bao, at siya ay parang isang estatwa. Nanatili siyang hindi kumikilos habang hawak ang pana. Naghihintay siya, naghihintay ng pagkakataon na umatake. Ang atakeng ito ay magugulat sa langit at magpapaiyak sa mga espiritu ng kaluluwa. Ngayon, dumating na ang pagkakataon. Nang ang 8 eyefish ay umatake kay seven-colored dawist, bigla siyang tumayo. Itinaas ng kanyang kanang kamay ang pana at ang kaliwang kamay ay hinayla ang string ng pana. Sa isang kisap mata, naiguhit na ang pana at parang isang buong buwan. Ang arrow ay lumitaw sa string ng pana sa sandaling ito ay nahigpit. Itinutok nito patungo kay seven-colored dawist at isang nakamamatay na aura ang kumalat. Walang alinlangan si Wang Lin na bitawan ng kaliwang kamay. Ang string ng pana ay walang awang bumalik at ang arrow ay tumalbog patungo kay seven-colored dawist. Nang ang ligwang arrow ay lumabas, ang mundo ay nagbago ng kulay, ang mga ulap ay nagkawatak, ang lupa ay nanginig, at ang langit ay dumilim. Isang hindi maipaliwanag na puot ang sumabog kasama ng arrow at pumutok ang langit, ang mundo, at bawat hadlang habang tinutok ang arrow kay seven-colored dawist. Nagpalit ng kulay ang mukha ng sovereign at mabilis na umatras. Namatay siya ng 2 beses mula sa arrow na ito, kaya't ang sakit ay nakaukit sa kanyang puso. Ang mga mata ng 3 general ay puno ng takot. Naramdaman nila ang lakas ng arrow na ito noon. Ngayon na nakita nila itong muli, ang kanilang mga anit ay tumayo. Si Wang Lin ay pinili ang pinakamatalinong sandali upang maglabas ng arrow, tamang-tama nang magsimula ang 8 eyefish na umatake. Nagbago ang ekspresyon ni seven-colored dawist at kumurap ang kanyang mga mata. Sumigaw siya at bumuo ng seal gamit ang kanyang mga kamay at ang 7 kulay na liwanag ay pinalibutan ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang 8 eyefish ay mabilis na lumapit. Kasabay ng mga tunog ng pagkabagsak, tinamaan ng ligwang arrow ni Wang Lin ang 7 kulay na liwanag at tumama sa katawan ni seven-colored dawist. Ang malalakas na tunog ng pagkabagsak ay umabot sa buong sistema ng mga bituin. Ang planeta ay gumuho at ang mga piraso ng mga bato ay lumipad sa lahat ng direksyon. Si Wang Lin ay umatras at ang dugo ay tumulo mula sa kanyang bibig, ngunit hawak pa rin niya ang pana sa kanyang kamay. Ang 3 general ay tinamaan ng mga alon ng arrow at bumuga ng dugo. Nagmadali silang umatras mula sa planeta. Ngunit sa sandaling ito, isang galit na sigaw ang umabot at ang 8 eyefish ay natakpan ng kulay lilac na dugo habang pabalik na umabot ng higit sa 10,000 talampakan. Ang 7 kulay na liwanag na pinalibutan si seven-colored dawist ay nagdistort at agad na kumupas. Ang seven-colored dawist ay napakita sa loob ng liwanag. Ang kanyang dibdib ay isang malupit na sugat. Ang arrow ay tumagos sa kanyang dibdib, ngunit nahawakan ni seven-colored dawist ang dulo ng arrow kaya't hindi ito tuluyang pumasok at niyanig ang kanyang katawan. Ang mukha ni seven-colored dawist ay mapatla, ngunit ang kanyang ekspresyon ay matindi. Walang awa. Niyang hinayla ang arrow mula sa kanyang dibdib. Ang dugo ay sumabog sa paligid. Kasama ng kanyang matinding ekspresyon, nakakashock na tanawin ito. Gayunpaman, nang hilahin niya ang arrow,
ang 8 eye fish ay naglabas ng nakakabinging mga alulong. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig at ang dugo nila ay kumalat, at ang kanilang mga nakapikit na mata ay nagbukas ng kaunting siwang. Ang mga mata ng 8 eye fish ay nagbukas ng kaunting siwang, at ang itim na liwanag ay kumalat. Ang 8 eye fish ay tumakbo ng galit patungo kay Seven-Colored Dawist. Sa pagkakataong ito, ang kanilang mga katawan ay natakpan ng itim na liwanag mula sa kanilang mga mata, na nagpatibay sa kanila kaysa dati. Si Wang Lin ay hawak ang pana sa kanyang kaliwang kamay at isang mahina, gintong liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi siya nag-atubili na hilahin ang pana pangalawa. Ang arrow sa kamay ni Seven-Colored Dawist ay nawala at tumambad sa pana ni Wang Lin. Tinitigan niya si Seven-Colored Dawist at pumasok ang puot sa kanyang mga mata. Hinailan niya ang kanyang kanang kamay at ang pangalawang arrow ay lumipad patungo sa liwanag. Ang mga tao mula sa planetang 5 Elements na pinangunahan ng matandang lalaki na si Ma ay nakalutang sa malayo, hindi nakikialam sa matinding labanan na ito. Nang makita nilang hilahin ni Wang Lin ang pana ng 2 beses at maramdaman ng malakas na enerhiya, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang mga mata ng matandang lalaki na si Ma ay sumikip at puno ng takot. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang hawak ni Wang Lin ang Li Guangbao, kaya't napakalakas ng shock. Ang Li Guangbao ay nasa kanyang kamay. Ngayon ko na nakikita. Nang pumunta siya sa planetang 5 Elements, bukod sa pagtangkilik sa Heavenly Dao, ang kanyang pinakamalaking alas ay ang pana na ito. Ang ekspresyon ni Yun Yifeng ay kalmado, ngunit isang napakalaking alon ang nagdulot sa kanyang puso. Kinuyam niya ang kamay para matakpan ng gulat sa puso niya. Pakiramdam niya ay maswerte siya na hindi niya pinilit si Wang Lin na alisin ang busog na ito. Hindi siya kumpiyansa na makakayanan niya ang isang suntok mula rito. Kabanata 1765 Lumuhas si Dao Fei. Nang lumabas ang pangalawang palaso, ang gintong liwanag sa mga mata ni Wang Lin ay nagkolaps na parang maglalaho. Ngunit sa sandaling iyon, pinilit ni Wang Lin na muling buuin ito at nagtaglay ng isang piraso ng liwanag. Ang pirasong ito ay ang huling bahagi ng kanyang kapangyarihan mula sa celestial na linya ng dugo. Nag-alala si Wang Lin na baka makita ito ng iba, kaya't ipinikit niya ang kanyang mga mata nang ipananggalas ang pangalawang palaso. Naiintindihan ni Wang Lin na mayroon pa siyang kapangyarihan para sa isa pang pag-atake, ngunit ito na ang huling pagkakataon. Ang palaso ay pinalipad at ang mundo ay umugang. Ang espasyo ay kumatok tulad ng telang seda na parang babagsak na. Ang 7 kulay na dawist ay umungol ng malakas. Ang 8 eye fish na nagbukas ng kanilang mga mata ay nagulat siya. Nang pinalipad ni Wang Lin ang pangalawang palaso, lalong nagulat ang 7 kulay na dawist at nagbukas siya ng buong lakas ng kanyang cultivation. Isang 7 kulay na liwanag ang kumalat at 7 magkakaibang kulay ng mga screen ng liwanag ang lumitaw sa harap niya. Nang lumitaw ito, ang 8 eye fish ay pabiling-pabiling pumaatake. Ang 8 eye fish ay sumikip habang palapit sila. Habang sumisilay ang itim na liwanag, naging 8 palaso sila. Ang 8 palasong ito ay katulad ng Li Guang arrow. Walang kaibahan, pati na rin ang aura. Lahat ng naruroon ay nagulat sa nakita. Baka ito ang sinasabi ng mga alingawngaw na kapangyarihan ng eye fish kapag binuksan nila ang kanilang mga mata. Tinitigan ng matandang lalaki na si Ma mula sa planetang 5 Element ang mga ito mula sa malayo. Ang Grand Empyrean Zuan Luo ay tinitigan lang ang 8 eye fish. Siya lang ang tanging nakakaalam ng kapangyarihan ng eye fish. Kapag binuksan ng eye fish ang kanilang mga mata, kaya nilang maging anumang anyo at makuha ang ilan sa lakas nito. Gayunpaman, mahirap para sa hayop na ito na buksan ang kanilang mga mata. Ang mga nandito sa yungib ay kakaibang mga piraso. Ang mga mata ni Zuan Luo ay kumislap ng interes. Ang 9 na Li Guang arrows ay nagsama-sama, kaya't hindi na malaman kung alin ang totoo. Dumiretso ang mga ito patungo sa 7 kulay na dawist. Agad nagbago ang ekspresyon nito at nag-deform ang mga 7 kulay na screen ng liwanag sa paligid niya habang ang malalakas na tunog ng pagkabagsak ay umabot. Ang mga 7 kulay na screen ng liwanag ay nag-collapse, at kasama nito, ang 9 na Li Guang arrows ay nag-collapse din. Ngunit hindi sila nawala. Bumuo sila pabalik sa 8 eye fish. Bumagsak ang mga ito hindi kalayuan mula sa unang isa, at lahat ng 9 na eye fish ay nasa kanilang huling hininga. Ang pagbagsak na ito ay nagdulot ng shockwave na sumikop sa paningin at espiritual na pandaman ng lahat. Ang pang-9 na Li Guang arrow ay tumagos sa lahat at tumungo patungo sa 7 kulay na dawis. Isang masakit na alulong ang umabot mula sa shockwave at ang mga malalakas na tunog ng pagkabagsak ay umabot. Nang hamupo ang shockwave, makikita na ang 7 kulay na dawist ay umubo ng dugo at may butas na kasing laki ng kamao sa kanyang dibdib. Malubha siyang nasugatan ng Li Guangbao. Nagmumura siya ng galit at tumakbo patungo kay Wang Lin. Hindi na alintana ang kanyang mga sugat, at puno siya ng puot at kabaliwan. Ang matandang ito ay ibibigay ang pangatlong kaluluwa para patayin ka. Ang 7 kulay na dawist ay umungol at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang sail. 9 na nakasisilaw na araw ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan.
Ang mga siyam na araw na ito ang pinakamakapangyarihang spell ng pitong kulay na dawist. Ginamit niya ito nang walang pag-aalinlangan upang patayin si Wang Lin. Ang mukha ni Wang Lin ay namutla. Sa oras na iyon, siya ay parang isang lamparang tuyo at labis na mahina. Pinagkagat niya ang kanyang mga ngipin habang itinaas ang ligwang bao gamit ang kanyang kaliwang kamay at hinayla ito gamit ang kanyang kanan. Ito na ang pangatlong pagkakataon, at alam ni Wang Lin na ito na marahil ang huling pagkakataon. Hinayla ang string ng pana at muling lumitaw ang palaso. May dugo pa sa palaso. Binitiwan ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at muling pinalipad ang palaso sa pangatlong pagkakataon. Nang lumipad ang pangatlong palaso, agad na ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata upang itago ang gintong liwanag na tuluyang nawawala mula sa kanyang mga mata. Ang dibdib ng pitong kulay na dawist ay puno ng dugo. Nang palapit ang pangatlong palaso, bumuo siya ng isang seal gamit ang kanyang mga kamay at iniwas ang kanyang kamay. May kabaliwan sa kanyang mga mata. Hindi pa siya kailanman nasugatan ng ganito sa kanyang buhay. Ang higit niyang ikinabaliw ay ang taong nakasugat sa kanya ay si Wang Lin, na ang cultivation level ay mas mababa pa sa kanya. Ang nagpapabigat pa sa kanya ay ang ligwang bao na nakasugat sa kanya ay isang bagay na ipinagawa niya kay Sovereign upang ibigay. Ang plano niya ay ibigay ito kay Wang Lin upang mahulog si Lian Daofei. Pagkatapos, kapag nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni Wang Lin at ni Old Ghost Zon, gagamitin ni Wang Lin ang bao upang sagatin si Old Ghost Zon. Dahil sa kanilang pagka-incomplete, hindi nila ni Old Ghost Zon kayang gamitin ang bao na ito. Ngunit hindi niya inasahan na siya pa ang malubhang masugitan ng ligwang bao. Ang kabaliwan sa kanyang puso ay nagbigay sa kanya ng lakas upang talikuran ang lahat at patayin si Wang Lin. Habang bumubuo ng mga seal ang kanyang mga kamay, ang mga siyam na araw ay sumak ng maliwanag. Lumipad sila at sinalubong ang pangatlong palaso. Sumabog ang malalakas na tunog nang magtagpo ang pangatlong palaso at mga siyam na araw. Ang mga siyam na araw ay nag-collapse, ngunit ang pangatlong palaso ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkalusaw. Isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog at bumalot sa lahat. Sumabog ang mga siyam na araw at ang isang mapanirang lakas ay kumalat. Hindi kayang ilarawan ang kanilang kapangyarihan. Ang Asher Dragon General ay masyadong malapit at nataman siya ng mapanirang lakas. Ang kanyang katawan ay gumuho at agad siyang namatay. Ang mundo ay nagsimulang magbalik. Ang mundong ito ay nawasak. Ngunit hindi ito ang katapusan. Ang mapanirang lakas na ito ay ang buong lakas ng pitong kulay na dawist, at hindi kayang pigilan ito ng 300 na wasak na mga mundo. Habang kumakalat ang mapanirang lakas, ang mga 300 na wasak na mundo ay nagsimulang mag-collapse isa-isa. Ang mukha ng Black Tortoise ay puno ng takot at sumigaw siya habang umatras kasama ang Vermilion Bird General. Ang Sovereign ay naging mapatla at naging isang pulang liwanag na tumakas. Sa malayo, nagbago ang mga ekspresyon ng pangatlong concubine, Dao Master Blue Dream, at mga tao mula sa planetang Five Elements. Lahat sila ay umatras mula sa unang bulaklak na bumuo ng 300 wasak na mundo. Sa gitna ng mapanirang lakas, ang dibdib ng pitong kulay na dawist ay nanginginig. Ang pagsabog ng pangatlong palaso at siyam na araw ay lumikha ng shockwave na tumama sa kanyang katawan. Damyugo ang kanyang dibdib at siya ay malubhang nasugatan. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng kabaliwan. Malapit na ang mapanirang lakas na ito. Sa iyong cultivation level, gusto kong makita kung paano mo ito lalabanan. Si Wang Lin ay talagang pinakamalapit, at ang mapanirang lakas ay papalapit na sa kanya. Ang mga mundo ay nag-collapse, at kahit na may hawak siyang Ancient Dao Inheritance, hindi siya makakalaban. Kapag tumama sa kanyang katawan, tiyak siyang masisira. Ngunit dahil handa si Wang Lin sa ambas, inasahan na niya ang mapanirang lakas na ito. Habang papalapit ang mapanirang lakas, bumuo siya ng isang seal at inabot ang kanyang kanang kamay sa kawalan. Pasensya na. Si Wang Lin ay huminga ng malalim. Isang napakalaking gintong liwanag ang sumabog at ang natutulog na baliw na nakasuot ng magulong roba ay lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang baliw ay may kumpletong immortal celestial body. Kahit na gumuho ang sistema ng mga bituin, hindi siya masasaktan. Ang baliw ay tulog pa rin at hindi pa nagigising. Medyo hindi siya komportable na hinawakan ni Wang Lin sa kanyang balikat, kaya't kumilos siya at nagpatuloy sa pagtulog. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang mapanirang lakas at tinamaan ang baliw. Ang katawan ng baliw ay sumak ng maliwanag at nanatiling hindi nasaktan sa ilalim ng mapanirang lakas. Ngunit ang katawan ng baliw ay nanginginig at unti-unting binuksan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at kaunting galit. Hindi pa siya ganap na nagising at kalahating tulog siya. Nagsimula siyang umungol ng galit patungo sa pitong kulay na dawis na nasa harap niya. Sino? Sino ito? Sino ang may lakas ng loob na gisingin ang tulog na hari? Lahat kayo ay mga buli, ipapaalam ko sa aking kuya.
Umungol ang baliw sa pitong kulay na dawis, hindi pa rin namamalayan na hawak ni Wang Lin ang kanyang balikat at ginagamit siya upang harangan ang karamihan sa mapanirang lakas. Sobra kayong lahat. Lahat kayo ay sobrang laki ng galit sa akin habang ako'y natutulog. Kayo, habang umuungol ang baliw, nagsimula siyang humilik. Ang kanyang ulo ay yumuko at siya ay natulog muli na parang lahat ng sinabi niya ay isang simpleng pagtulog. Gayunpaman, ang kanyang hitsura at mga salita ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa paligid. Ang pitong kulay na dawis ay malubhang nasugatan at nang makita si Lian Daofei, nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging malinaw ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung ilang beses pa kayang magpaputok si Wang Lin ng Liguang Bao, at kung magsanib sila ni Lian Daofei, maaari nga siyang mamatay dito. Ngayon na siya ay malubhang nasugatan, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang laban, pinili niyang tumakas. Sa malayo, ang Old Ghost Zone na napapalibutan ng ghostly sail ay nagbukas na ng kanyang mga mata, ngunit pinili niyang hindi lumabas mula sa hamog. Napanood niya ang lahat ng nangyari, at ang mga mata niya ay kumikinang. Hindi alam kung ano ang nasa kanyang isipan. Sa malayo, ang tumatakbong sovereign ay nanginginig at muntik ng matamba nang mag-roar ang baliw. Master. Naroon din ang tumatakbong Black Tortoise General at Vermilion Bird General. Ang mga mata nila ay puno ng shock habang tinitingnan ang baliw na hawak ni Wang Lin. Lian Daofei. Hindi lang sila ang nagulat. Sa malayo, ang pangatlong concubine ay agad na nagbago ng kulay at napaluhod sa pagkabigla. Pati ang mga tao mula sa planetang Five Elements na pinangunahan ni matandang lalaki na si Maria. Lahat sila ay nanginginig. Ang matandang lalaki na si Ma ay tumingin sa baliw na may hindi matukoy na takot sa kanyang mga mata. Siya talaga ay nandito. Ang matandang lalaki na si Ma ay hindi alam na si Lian Daofei ay dumating dito noong nakaraan. Ang kanyang puso ay umalog at ang kanyang isipan ay nabangkarote. Si Grand Empyrean Zuan Luo ay lumalapit sa mga siyam na isda. Kinuha niya ang ikalimang isda nang bigla siyang tumigil at maingat na tinignan ng baliw. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang misteryosong liwanag. Si Lian Daofei. Ang nakababatang kapatid ni Lian Daoshan. Pati siya ay dumating din dito. Kabanata 1766 Dongling Sect. Dahil sa paggamit ni Wang Lin sa baliw bilang panangga, ang mapanirang lakas ay naging mahina hanggang sa punto na kaya nang pigilan ng kanyang Ancient Dao inheritance. Habang ang baliw ay bumalik sa pagtulog, mabilis na umatras si Wang Lin patungo sa siyam na eye fishes. Mabilis kumilos si Wang Lin at dumating sa tabi ng siyam na eye fishes habang hawak ang natutulog na baliw. Nang tumingin siya, humirang ang kanyang mga mata. Nakita niyang apat na lang sa siyam na eye fishes ang natira. Ang lima ay naglaho. Walang oras si Wang Lin para mag-isip, kaya't hinampis niya ang kanyang manggas. 3 eye fishes ang kinuha niya. Nang papatapos na niyang kunin ang ikaapat, naglaho ito sa harap niya. Nanlambot ang anit ni Wang Lin at tumingin siya sa lugar kung saan naglaho ang eye fish. Walang anuman doon. Tanging ang tunog ng pagbagsak ng 300 sirang mundo ang naririnig. Tumayo si Zuan Luo at tinitingnan si Wang Lin na nag-aalangan at nagulat, na may ipinapakitang ngiti ng pagmamataas. Nang makita niya ang ekspresyon ni Wang Lin, lalong lumawak ang kanyang ngiti. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng hindi matukoy. Alam niya ang isang lihim tungkol sa eye fishes. Ito ay isang bagay na natuklasan ng 7 kulay na sovereign matapos niyang simulan ang pagpapalaki sa mga ito sa 300 sirang mundo. Natuklasan ito ni Wang Lin sa mga alaala ng ikatlong kaluluwa. Kung may 2 eye fishes, isa lalaki at isa babae, magkakaroon sila ng koneksyon. Ang koneksyon na ito ay magpapatuloy kahit na isa sa kanila ay pumasok sa storage space o barrier. Ang koneksyon ay magtatagal hanggang sa kamatayan. Mabilis na naisip ni Wang Lin ang lahat at agad na umatras ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, si Old Ghost Zone, na matagal nang muling naging maligayang ngunit na natili sa loob ng hamog, ay lumabas. Paglabas ni Old Ghost Zone mula sa hamog, may 2 pagpipilian siya. Maaari niyang patayin si Wang Lin at kunin ang ikatlong kaluluwa, o habulin si Seven Colored Dawist at gamitin ang pagkakataong ito na seryosong nasugatan ang Seven Colored Dawist upang pagsamahin ang kanilang mga kaluluwa. Bagamat hindi ganap na pagsasanib ito ng walang ikatlong kaluluwa, magiging containment lamang ito at hindi pagsasanib, ngunit wala ng regrets. Bagamat mananatili ang antas ng kanyang pagpapalawak, wala nang makikipagkumpetensya sa kanya para sa ikatlong kaluluwa. Parehong may malaking tukso para kay Old Ghost Zone ang mga pagpipilian na ito. Kung pipiliin niyang patayin si Wang Lin, takot pa rin siya sa Liguang Bao. Hindi siya sigurado kung gaano karaming shots ang kayang gamitin ni Wang Lin, at kung mag-aaksaya siya ng oras, makakabawi ang Seven Colored Dawist, kaya hindi ito makatarungan. Gayunpaman, ayaw niyang palampasin si Wang Lin. Gusto niyang patumbahin ang 2 ibon gamit ang isang bato at kunin silang pareho dito.
Ang pag-aalinlangan na ito ay tumagal lamang ng sandali bago lumabas si Old Ghost Zone mula sa hamog. Sa sandaling ito, ang malupit na boses ni Wang Lin ay umalingaw sa buong 300 sirang mundo. Old Ghost Zone, ilang shots sa tingin mo ang natitira ko? Mahina ang tono ni Wang Lin habang bitbit ang baliw at umatras patungo sa vortex. Kahit na nawala siya sa vortex, malamig niyang tinitigan si Old Ghost Zone. Ang ilusyon sa paligid ni Old Ghost Zone ay malabo, ngunit nakatingin siya kay Wang Lin, bagamat hindi niya siya tinugis. Hindi niya malaman kung ilang shots pa ang natitira ni Wang Lin. Laging maingat si Old Ghost Zone at ayaw niyang magtaya. Pinili ni Wang Lin na seryosohin ang pagsugat kay Seven Colored the Wist kaysa kay Old Ghost Zone dahil ayon sa kanyang pagsusuri, mas emosyonal si Seven Colored the Wist. Sa katunayan, ang kaluluwa niya ay tanging nagmana lamang ng mga spell, habang si Old Ghost Zone ay nagmana ng lahat ng pag-unawa, kaya't mas malamang na magiging mas makatarungan si Old Ghost Zone. Kung si Seven Colored the Wist, hindi kayang tansyahin ni Wang Lin kung ano ang desisyon na gagawin, ngunit kung si Old Ghost Zone, may 80% siyang kumpiyansa. Ito ang pinakakasiyasang resulta na maaari niyang makuha mula sa 7 ambushes na ito. Hindi iniisip ni Wang Lin na maaari niyang patumbahin si Seven Colored the Wist, ngunit maaari niyang gamitin ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang lakas. Nalikha ni Wang Lin ang maraming disadvantages para kay Seven Colored the Wist at kahit na nasugatan ito ng seryoso bago pukawin si Old Ghost Zone. Sa isang banda, ang kanyang laban kay Seven Colored the Wist ay upang takutin si Old Ghost Zone upang hindi ito magmadali sa aksyon. Sa kabilang banda, naghanda rin siya ng isang mahusay na regalo para kay Old Ghost Zone. Lahat ay nakasalalay sa kung tatanggapin ba ni Old Ghost Zone ang regalo o hindi. Sa katotohanan, bagamat may mga depekto ang plano ni Wang Lin, pinahintulutan itong magdulot ng mas matinding pag-aalinlangan kay Old Ghost Zone. Pagkatapos mawala si Wang Lin, ang mga mata ni Old Ghost Zone ay kumislap. Tumingin siya sa direksyon kung saan tumakas si Seven Colored the Wist at tumakbo patungo roon, na may kasamang kasakiman sa kanyang mga mata. Nanunood ang Sovereign mula sa malayo, at ang kanyang mga mata ay kumislap. Bahagya niyang nakita ang isang bagay, at biglang tumalon ang kanyang puso. Hindi siya nagsalita upang paalalahanan si Old Ghost Zone, ngunit nagsimula siyang magplano para sa kanyang sariling mga plano. Sa sandaling pumasok si Wang Lin sa vortex, bumagsak ang 300 sirang mundo. Sa core ng mundo ng kuweba, ang lahat ng hamog sa dilaw na bulaklak sa loob ng pagan ay naging gas at naglaho. Pagkatapos ay dahan-daang nalanta ang malaking bulaklak. Hindi alam ni Wang Lin kung ang natitirang mga tao ay buhay o patay. Pagkatapos niyang mawala mula sa vortex, nawala siya sa lugar ng unang bulaklak at lumitaw sa ibang mundo. Pagkakita niya, damaloy ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Wang Lin at ang kanyang mukha ay mapatla. Itinago niya ang natutulog na baliw at wala ng oras para magpagaling habang tinitingnan ng paligid. Ang lugar na ito ay madilim, ngunit may isang bulaklak na naglalabas ng isang multo na liwanag at malamig na hangin. Ang malamig na hangin ay mula sa yelo. Ang bulaklak na ito ay isang frozen flower. 5 bulaklak, 8 pinto. Ito ang pangalan ng mekanismo ng depensa sa core ng kuweba. Tinitigan ni Wang Lin ang frozen flower. Bagamat hindi siya may maraming impormasyon mula sa ikatlong kaluluwa, alam niyang ito ang pangalan ng depensa. Ang 300 sirang mundo ay ang unang bulaklak, at ang frozen world na ito ang pangalawang bulaklak. Maaaring nasira o naglaho na ang natitirang mga bulaklak, ngunit hindi ito nakikita ni Wang Lin kaya't hindi siya makagawa ng mga tamang hula. Ang tinatawag na 8 pinto ay nakatago sa huling bulaklak. Natutunan ni Wang Lin mula sa ikatlong kaluluwa na ang susi sa pagbukas ng huling bulaklak ay ang mga alaala mula sa ikatlong kaluluwa. Sa 8 pinto, 7 ay peking at isa lamang ang totoo. Ang pintong iyon ay patungo sa Immortal Astral Continent. Ang dahilan kung bakit nasa huling bulaklak sila ay dahil ang ikalimang bulaklak ay ang selyo sa pinto. Tinitigan ng Frozen na pangalawang bulaklak, nagatubili si Wang Lin, ngunit mabilis na nagkaroon siya ng determinasyon. Ang kanyang katawan ay sumanib sa bulaklak at dahan-dahan siyang nawala sa yelo. Siya ay seryosong nasugatan na, at pumasok siya sa pangalawang bulaklak nang hindi nagpapagaling. Pinalibutan siya ng malamig na enerhiya. Nang ang kanyang katawan ay lumitaw sa frozen world, umubos siya ng dugo. Sa sandaling ang kanyang dugo ay sumabog, nagyelo ito at nahulog sa lupa. Nagsalubong siya sa lupa at tinignan ang paligid. Nang tumingin siya, nagulat siya. Ang lugar na ito ay isang frozen world. Ang lupa, langit, at maging ang mga ulap ay nagyelo. Ang mga lumulutang na kontinente ay nakasabit na parang mga malaking yelo. Ano ang lugar na ito sa pangalawang bulaklak? Tiningnan ni Wang Lin ang paligid at ikinalat ang kanyang divine sense. Wala siyang natagpuang impormasyon tungkol sa lugar na ito mula sa ikatlong kaluluwa. Habang ikinalat ang kanyang divine sense, unti-unting kumislap ang kanyang mga mata. Marami ang lakas ng buhay sa mundong ito. Ang lakas ng buhay na ito ay nasa loob ng frozen world na parang natutulog.
Nararamdaman pa ni Wang Lin ang isang pamilyar na aura ng isang sinaunang Diyos. Sandali pagkatapos, biglang nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at tumingin siya sa kaliwa. Ang aura ng sinaunang Diyos mula roon ay napakalakas. Matapos mag-isip ng kaunti, pinigilan ni Wang Lin ang kanyang mga sugat at naglakad patungo sa kaliwa, patungo sa aura ng sinaunang Diyos. Pagkatapos ng isang insenso ng panahon, huminto si Wang Lin. Hinayaang tamaan siya ng malamig na hangin habang tinitingnan niya ang harapan. 100,000 kilometro ang layo mula kay Wang Lin, isang iba pang frozen world, at doon ay nakaupo ang isang babae na may mahabang buhok. Tinitingnan siya ng babae, at sa pagitan ng kanyang mga kilay ay may 7 sinaunang Diyos na bituin. Dahan-daang umiikot ang mga bituin at nagpapalabas ng mga alon ng sinaunang Diyos na aura. Babaeng sinaunang Diyos. Ang spatial rift sa labas ng planeta ng Dongling. Ang mga pilikmata ng babae ay kumilos at dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Tahimik siyang tumingin sa malayo at nakita si Wang Lin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Maligayang pagdating sa Dongling sect, malumanay na sinabi ng babae. Ang kanyang boses ay napakaganda habang umaabot sa buong frozen world. 100,000 kilometro ang layo, tahimik na nag-isip si Wang Lin. Naalala ni Wang Lin kung bakit ang aura ng sinaunang Diyos na ito ay pamilyar. Nang patumbahin niya ang ninuno ng pamilya Xiang sa planeta ng Dongling, naramdaman niya ang aura na ito. Ang lugar na ito ba ay planeta Dongling? Tanong ni Wang Lin at sumabog ang mga ripples sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumawid siya ng 100,000 kilometro sa isang hakbang at dumating sa 1,000 talampakan mula sa babaeng sinaunang Diyos. Tiningnan siya ng babae na may misteryosong liwanag sa ilalim ng kanyang mata. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Wang Lin, umiling siya. Ang lugar na ito ay ang Dongling sect, hindi planeta Dongling. Nagkita na tayo. Ang pangalan ko ay Wang Lin, nais ko sanang malaman ang iyong pangalan. Tiningnan ni Wang Lin ang babae, lalo na ang 7 bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay, at naupo. Malumanay na sinabi ng babae, si Yun Na, ang God Elder ng Dongling sect sa ilalim ng Celestial Sovereign. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at dahan-dahan niyang sinabi, kung ang lugar na ito ay planeta Dongling o Dongling sect, bakit ito narito sa pangalawang bulaklak? Ikaw ang unang tao na pumasok sa frozen world na ito mula sa pinto sa core ng kuweba. Nararamdaman ko ang kaluluwa ng master sa iyo. Ang mga salita ng babae ay malumanay, ngunit nang marinig ni Wang Lin, tumalon ang kanyang puso. Master. Hindi nagsalita si Wang Lin, ngunit tinitingnan si Yun Na at naghihintay siyang magpatuloy. Ito ang pangalawang bulaklak ng 5 bulaklak, 8 pinto. Lahat ng narito ay nilikha ng master, pati na ako, na naglalaman ng isang patak ng puso ng dugo ni Emo. Ito ang Dongling sect, at ito ay ginawa mula sa mga alaala ng master. Dapat ay katulad ito ng Dongling sect sa Immortal Astral Continent. Ang aking master ay ang 7-colored Celestial Sovereign. Sa kanyang mga unang taon, siya ay isang disipulo ng Dongling sect, ngunit dahil sa ilang dahilan, siya ay pinalayas. Kaya't nilikha niya ang lugar na ito upang alalahanin ang kanyang lumang sekta. Lahat ng narito ay pinapalakas ng lakas ng buhay ng master. Kapag siya ay namatay, mawawala ang lahat ng buhay na narito at magyayelo. Ika'y unang tao na pumasok dito at may kaluluwa ni master, kaya ikaw ang master ng lugar na ito, malumanay na sinabi niyo na habang tinitingnan si Wang Lin. Ikaw ay sugatan, may natira pang puso ng dugo ni Emo. Kapag pinagsama mo ito, magiging kumpleto ka at dapat makatulong ka sa paggaling. Kabanata 1767 Kunin ang natirang kaluluwa. Tahimik na nagmuni si Wang Lin at naupo hindi kalayuan sa babae. Ang mga salita ng babae ay umuukit sa kanyang puso. Wala pa siyang naririnig tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya naisama ang ikatlong kaluluwa. Habang tinitingnan ng paligid, ang lugar ay puno ng walang katapusang yelo, na katulad ng sinabi ng babae. Maya-maya, habang papalapit na si Wang Lin upang magsalita, bigla niyang binago ang ekspresyon at tumingin sa malayo. Nakita niya ang mga alingawngaw ng malabong mga alon. Ito ay dulot ng ibang tao na pumapasok. Napansin din ito ng babae at mabilis na nagsabi, ikaw ang unang tao na pumasok dito, kaya ikaw ang may-ari ng lugar na ito. Kung nais mo, ang lugar na ito ay magiging isang porma na haadlang sa iba pang mga tao na magpatuloy. Ngunit kung ang taong pumasok ay masyadong malakas, hindi nito kayang pigilan sila ng matagal. Pagkatapos niyang magsalita, tiningnan niya si Wang Lin. Nang makita niyang tumanggo si Wang Lin, iniwasi-wasi niya ang kanyang kamay. Ang mga tunog ng kuryente ay umalingaw at ang yelo ay lumitaw mula sa wala. Nagsimulang kumalat ito mula sa gitna ng lugar. Isang malakas na ugong ang damaloy sa buong mundo. Nakita ni Wang Lin na ang buong mundo ay mabilis na nagyelo. Ang yelo ay walang mga bitik, kaya't tila ang buong mundo ay naging isang malaking piraso ng yelo. Habang ang malamig na enerhiya ay kumalat, ang mundo ay naging madilim.
Ang mga ilang tao na pumasok kamakailan ay nabilanggo ng biglang lumitaw na yelo. Nanatili silang walang galaw. Ang kontinente kung saan naroon si Wang Lin at ang babae ay isa sa mga kakaunting lugar sa mundong ito na walang yelo. Ang yelo ay hindi tatagal ng matagal. May isang tao na may mataas na level ng cultivation at may aura ni Master na papasok. Ang babaeng Ancient God ay malumanay na nagsalita habang tinitingnan si Wang Lin. Ipinakita niya ang kanyang kanang kamay sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang vortex ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay at isang patak ng dugo ang tumigas sa kanyang dulo ng daliri. Matapos mabuo ang patak ng dugo, agad na naramdaman ng babae na hami na siya. Isip-sip mo ang patak ng dugo ng orihinal na kaluluwa ni Yemo at ang iyong mga sugat ay makakarecover. Matapos niyang magsalita, tinipon niya ang patak ng dugo at itinapon ito patungo kay Wang Lin. Huminto ito 7 pulgada mula sa kanya at nagbigay ng nakakasilaw na pulang liwanag. Tinitigan ni Wang Lin ang patak ng dugo. Nagbigay ito ng pamilyar na aura ni Yemo. Ang patak na ito ay marahil ang huling dugo ng puso ni Yemo. Kapag inabsorb ito ni Wang Lin, magiging mas kumpleto ang kanyang mana. Gayunpaman, hindi agad inabot ni Wang Lin ang patak ng dugo ngunit kumunat ang noo sa pagtingin sa babaeng Ancient God na hamina. Dahan-daang tanong ni Wang Lin, bakit mo ako tinutulungan? Dahil ikaw ang. Ngumiti ang babaeng Ancient God ngunit pinutol siya ni Wang Lin. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa babae at muling nagtanong, bakit? Nag-isip ang babaeng Ancient God at ang kanyang mga mata ay puno ng alaala. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya ng may kalungkutang tinig. Ako ay nabuo mula sa dugo ng puso ni Yemo ng Master at ngayon ay binabantayan ko ang Dongling Sect para kay Master. Binigyan ako ng posisyon bilang God Elder. Ngunit, sobrang tagal na ang lumipas. Ang mga Demon at Devil Elders ay namatay sa kanilang nagyayelong pagtulog. Ang mga natitirang tao ay dahan-daw ang mamamatay kung hindi pinapalakas ng buhay ni Master. Dahil ikaw ay nakapasok mula sa core ng kuweba kasama ang kaluluwa ni Master, tiyak na nabuksan mo ang 5 bulaklak 8 pinto. Nais mong hanapin ang tunay na pinto upang makalabas sa mundong kuweba. Kung mabuksan mo ang pinto, umaasa akong matutulungan mo akong makaalis sa lugar na ito. Yumuko ang babae habang nagsasalita kay Wang Lin. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay bumagsak tulad ng isang talon habang siya ay yumuko. Napakaganda. Tahimik na nagmuni si Wang Lin ng ilang sandali at pagkatapos ay dahan-daw ang tumango. Matutulungan kita. Kinuha ni Wang Lin ang patak ng dugo gamit ang kanang kamay. Sa totoo lang, habang nakikipag-usap siya sa babae, mabilis na gumagaling siya. Kasabay nito, ginagamit niya ang bahagi ng kanyang divine sense upang suriin ang patak ng dugo. Tanging matapos niyang tiyakin na walang problema ay siya ay pumayag. Habang hawak ang dugo, biglang pinindot ni Wang Lin ito sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nang pumasok ang patak ng dugo sa kanyang noo, umalog ang kanyang isipan. Gayunpaman, pinanatili niya ang bahagi ng kanyang divine sense upang obserbahan ang paligid. Kung gumawa ang babae ng anuman, papatayin niya ito. Pumasok ang orihinal na kaluluwa ng dugo ni Yemo sa katawan ni Wang Lin at nagsanib dito. Ito ay talagang dugo ni Yemo. Hindi ito nagdulot ng pagtanggi sa katawan ni Wang Lin at mabilis itong nagsanib sa kanya. Habang pumapasok ang malakas na lakas ng buhay ni Yemo sa katawan ni Wang Lin, ang mga tunog ng pagputok ay umalingaw sa loob ni Wang Lin. Ang mga bituin ng Ancient God, Ancient Demon, at Ancient Devil ay lumitaw. Mabilis silang umiikot upang sumipsip ng lakas mula sa dugo. Sa malayo, minitian ni Zuan Luo ang tanawin na ito. Pumunta ang kanyang tingin kay Wang Lin at sa yelo sa malayo. Ang lugar na ito ay isang napakalaking swerte para sa kanya. Kalimutan mo na, tutulungan ko siya na makakuha ng sapat na oras. Itinaas ni Zuan Luo ang kanyang kanang kamay at tinutok sa yelo. Isang lakas na tanging kanya lamang ang tahimik na pumasok sa yelo. Ang yelo ay naging libu-libong beses na mas matibay kaysa dati. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng oras na kailangan mo. Ngumiti si Zuan Luo at naupo. Sa pagkakataong ito, hindi niya tinitingnan si Wang Lin kundi ang babae. Hindi alintana ang pinagmulan, ikaw ay mula pa rin sa aking Ancient Dao Clan. Ang aking Ancient Dao Clan ay walang maraming kababaihan, at ang babaeng ito ay karapat-dapat magtulungan. Maaari siyang maging tagapaglingkod ng tanging disipulo ko. Tamang-tama. Pinapahid ni Zuan Luo ang kanyang baba at pumasok sa kanyang isipan. Ang patak ng dugo ni Yemo ay mabilis na kumalat sa katawan ni Wang Lin. Ang puso ni Wang Lin ay dumagundong habang ang tunog ng pagputok ay umalingaw sa loob niya, at ang kanyang katawan ay lumaki ng higit sa 1,000 talampakan. Ang Ancient Dao na lakas sa dugo ay isang mahusay na sustansya para kay Wang Lin. Lalo na dahil siya ay sugatan. Dahan-dahan itong pinuno ang katawan ni Wang Lin na nagpapalakas pa sa kanya. Pagkatapos magsanib ang kanyang mga buto sa dugo, ang katawan ni Wang Lin ay naging mas matibay at mas matibay. Mas mahirap nang masira kaysa dati.
Ang kanyang laman at dugo ay nagbigay ng isang mas malakas na pisikal na puwersa habang siya ay nagsasanib sa dugo. Isang mas nakakatakot na aura ang kumalat mula sa kanyang katawan. Nang maramdaman ito ng babae, kumunat ang kanyang mga mata. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado, ngunit ang dagandong ng alon sa kanyang puso ay nagpatuloy. Ngayon na nakuha ni Wang Lin ang lahat ng dugo ng puso ni Ye Mo, nangangahulugan ito na ang orihinal na kaluluwa ni Ye Mo ay kumpleto na at ngayon ay naruroon sa katawan ni Wang Lin. Habang nagsasanib si Wang Lin, unti-unting lumitaw ang anino ni Ye Mo sa likuran niya. Ang aninong ito ay katulad ng isa na lumitaw sa likuran ni Wang Lin noong nakipaglaban siya, ngunit ang layunin nito ay ibang-iba. Ang anino na lumitaw nang nakipaglaban si Wang Lin ay dulot ng hindi kumpletong mana. Hindi niya kayang itago ang mana, kaya't ang isang bahagi nito ay sumilip upang bumuo ng anino. Gayunpaman, ang anino na lumitaw ngayon ay hindi dulot ng kanyang kultivasyon kundi mula sa kanyang isipan. Mas tiyak, ito ay ang orihinal na kaluluwa ni Ye Mo. Ang orihinal na kaluluwa ni Ye Mo ay naging kumpleto nang ang lahat ng dugo ng puso ay nagtipon. Ang kanyang anino ay dahan-dahang naging matatag na parang isang tunay na tao at lumulutang sa likuran ni Wang Lin. Ito ay talagang kakaiba. Kasabay nito, ang aura ni Ye Mo ay lumabas mula sa kanyang orihinal na kaluluwa. Ang aura na ito ay nakakagulat, ngunit ang sinumang miyembro ng tatlong sinaunang angkan na ipinanganak mula sa kanyang dugo ay pakiramdam nila ay nakatagpo sila ng kanilang ninuno kapag naramdaman nila ang aura na ito. Ang presyon na nagmumula sa kaluluwa at espiritu ay sapat upang gawin ng sinuman mula sa tatlong angkan na nabuo mula sa dugo ni Ye Mo na magyuko at magbigay galang. Ang babaeng Ancient God ay isang Ancient God pa rin kahit na ibinigay niya ang dugo ng puso ni Ye Mo. Nangangahulugan ito na mayroon pa siyang ilan sa karaniwang dugo ni Ye Mo sa kanyang katawan. Sa ilalim ng presyon, ang babaeng Ancient God ay napakaputla. Dahan-dahan siyang lumuhod sa lupa at nanatiling hindi gumagalaw. Si Zuan Luo ay tumingin sa orihinal na kaluluwa ni Ye Mo na nasa likuran ni Wang Lin at nagpakita ng kaunting awa, saka napabuntong hininga. Ang batang si Ye Mo ay may talento rin sa pagpapakalat ng kanyang dugo sa mundong kuweba upang bumuo ng tatlong angkan. Mabuti na lang, dumating si Wang Lin, kaya't nagawa ni Ye Mo ang mabuti. Ngunit, kung nais mong kunin ang katawan ni Wang Lin, ito ay imposibleng mangyari. Pumikit si Zuan Luo. Kung hindi siya dumating para kay Wang Lin at kung ito ang naranasan niya, tutulungan sana niya si Ye Mo. Gayunpaman, gumawa na siya ng desisyon. Ikinalat ni Ye Mo ang kanyang dugo kasama ng ilan sa kanyang pinagmulang dugo ng kaluluwa. Kapag ang dugo ng kanyang pinagmulang kaluluwa ay natipon, ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay magreporma at maaari niyang taglayin ang katawan. Dahil ang katawan ay pag-aari ng isa sa kanyang mga inapo, walang pagkakataon na mabaigo. Gayunpaman, iba si Wang Lin. Nakuha niya ang pagkilala sa sinaunang ninuno at dugo ng kaluluwa ng sinaunang ninuno. Bilang resulta, siya ay isang buhay na mas marangal kaysa kay Ye Mo, kaya hindi nagtagumpay si Ye Mo. Sa sandaling ito, ang pinagmulang kaluluwa ni Ye Mo ay naging 7 hibla ng usok at pumasok sa katawan ni Wang Lin sa pamamagitan ng kanyang mga orifice. Sa sandaling pumasok si Ye Mo, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Napansin niya ito noong nakaraang integration at alam niya kung ano ang nangyayari, ngunit alam niyang hindi siya maaaring angkinin ni Ye Mo. Sa sandaling ito, ang pinagmulang kaluluwa ni Ye Mo ay pumasok sa katawan ni Wang Lin. Pagkaraan ng 3 oras, nagpakawala ng malalim na hininga si Wang Lin. Ang kanyang katawan ay unti-unting lumiit sa ilalim ng isang makamulto na liwanag hanggang sa siya ay kasing laki ng isang ordinaryong tao. Ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng mga bituin. Ang pinagmulang kaluluwa ni Ye Mo ay naglaho sa loob ng katawan ni Wang Lin. Hindi napigilan ni Ye Mo ang dugo ng kaluluwa ng sinaunang ninuno at dahan-dahang naging bahagi ng mana ng sinaunang daw ni Wang Lin. Ang mga sugat ni Wang Lin ay ganap ng gumaling. Ang patak ng dugo na ito at ang pinagmulang kaluluwa ni Ye Mo ay may malaking epekto. Kung hindi, kailangan ni Wang Lin ng ilang buwan o mas matagal pa para dahan-dahang gumaling. Sa sandaling ito, halos kumpleto na ang pamana ng sinaunang daw ni Wang Lin. Ang tanging natitira ay ang kaliwang mata at ang pusong nakabaon sa sinaunang libingan. Naroon din ang kaliwang braso. Kabanata 1768 Kaliwang braso ni Ye Mo. Sumanghap si Zuan Luo. Nang sandaling iyon, nagtagpo ang mga mata ni Wang Lin at Zuan Luo, parang tinitingnan siya ni Wang Lin. Nagulat si Zuan Luo. Ngunit mabilis ding binaliwala ni Wang Lin ang tingin at nagpatuloy na parang walang nangyari. Maayos ang paghinga ni Wang Lin. Sa mga sandaling ito, hindi lamang gumaling ang kanyang mga sugat, kundi parang hawak niya ang lakas ng buong mundo. Parang kaya niyang sirain ang mundong ito gamit ang isang suntok lamang. Ang kanyang ancient daw na kapangyarihan ay nagbigay kay Wang Lin ng kakaibang kaluwagan. Ito ang tunay na mana. Malinaw na hindi lahat ng mana ay nagdudulot ng matinding sakit. Ang kapangyarihan ng ancient daw ay umuugong sa loob ng kanyang katawan. Dumadaloy ito sa bawat bahagi ng kanyang dugo at laman,
na nagbigay kay Wang Lin ng pakiramdam na siya ay may kontrol sa buong mundo. Ang kanyang origin soul ay tila nakatanggap ng sapat na pag-aalaga mula sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay nagbigay ng banayad na liwanag, na parang handa siyang gumamit ng isang spell anumang oras. Ang epekto ng isang patak ng dugo ay hindi magdudulot ng ganitong epekto, ngunit kung ang patak na ito ay nagdala sa kanya sa isang antas ng pagkumpleto, iba na ito. Naramdaman ni Wang Lin ang pagkakaiba sa kanyang katawan. Bagaman ang tatlong ancient clan powers niya ay nananatili sa 8 bituin, mas malakas pa ito ngayon at ang liwanag mula sa mga bituin ay mas maliwanag. Damang-dama ni Wang Lin ang isang tawag mula sa kalaliman ng yelong mundong ito. Ang tawag na iyon ay katulad ng naramdaman niya nang madama ang kanang braso ni Yemo. Wala siyang napansin dati bago niya inabsorb ang huling patak ng dugo. Habang pinapalma ni Wang Lin ang kapangyarihan ng Ancient Dao upang hindi ito lumabas, dahan-daang umupo ang babaeng Ancient God. Tiningnan siya ni Wang Lin nang may paghanga sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, si Wang Lin ay parang ang ninuno ng tatlong Ancient Clans, na nagdulot ng panginginig sa kanyang puso. Maraming salamat. Kung matagpuan ko ang tunay na pinto, tiyak na tutulungan kita na makalabas sa lugar na ito. Tumayo si Wang Lin at nagpasalamat sa babae. Tumanggo ang babaeng Ancient God at hindi nagsalita. Ano ang natsyempohan doon? Itinuro ni Wang Lin ang lugar na nararamdaman niyang tinatawag siya. Ito ang likurang bundok ng Dongling Sect, at dito matatagpuan ang Dongling Pool. Ngunit ito ay nilikha lamang mula sa alaala ng Master, kaya't wala itong kapangyarihan. Tumingin ang babaeng Ancient God ng may kalituhan sa kanyang mga mata. Sumak ang mga mata ni Wang Lin nang makita niya ito. Pagkatapos mag-isip sandali, lumipad siya patungo sa ere. Pupuntahan ko ang lugar na iyon. Salamat sa araw na ito. Ipinagpapatawad ko ang mga hindi pagkakasunduan natin noon, at ako'y may utang pa sa iyo. Tutulungan kita na makalabas sa lugar na ito. Nagpasalamat si Wang Lin sa babaeng Ancient God at lumipad patungo sa yelo na tinatawag siya. Ang yelo ay napapaligiran ng malamig na enerhiya, ngunit hindi ito naging hadlang kay Wang Lin. Ang yelo ay may epekto lamang sa ibang tao, at kay Wang Lin, ito ay parang patag na lupa. Habang dumadaan si Wang Lin sa yelo, ramdam din niya ang lamig. Gayunpaman, basta't gumalaw siya ng kaunti ng kanyang cultivation, agad na nawawala ang lamig. Ang yelo ay parang salamin. Malabo nitong nire-reflect ang kanyang anyo habang siya ay dumadaan, kaya't parang may malabong anino na sumusunod sa kanya. Isang sulyap lang ang ibinato ni Wang Lin at patuloy na naglakad na parang walang nangyari. Malaki ang lugar na ito, ngunit sa bilis ni Wang Lin, kalahating insenso lang ang lumipas ng mas klaro ang tawag. Nasa wala pang 100,000 talampakan. Bagaman ang mundo dito ay tinatakan, nakita ni Wang Lin na ang lugar na ito ay isang mataas na bundok na napapaligiran ng yelo. Pagkatapos tawilin ng bundok, nakita ni Wang Lin ang isang malaking lawa sa likod ng bundok. Ang lawa na ito ay parang isang lawa, ngunit ito rin ay tinatakan. Isang malabong pakiramdam ng celestial energy ang napapalibot sa lawa. Sumak ang mga mata ni Wang Lin at maingat na nagpatuloy. Sandaling matapos, dumating siya sa itaas ng lawa at tumingin pababa. Agad na kumurap ang kanyang mga mata. Bagaman ang lawa ay nagyelo, ito ay translucent. Kung titingnan ng mabuti mula sa taas, makikita ang isang bagay sa loob ng lawa. Isang napakalaking braso, isang kaliwang braso. Kaliwang braso ni Yemo. Huminga ng malalim si Wang Lin at kumislap ang kanyang mga mata. Nang pumunta siya dito dati, mayroon siyang hinala. Inisip niyang ito ay kaliwang mata ni Yemo, ngunit hindi niya inasahan na magiging kaliwang braso. Matapos akong magsanib sa kanang braso ni Yemo, ang Heaven Ripon spell ay kayang punatin ang mga cultivator ng third step. Kung magsanib ako sa kaliwang braso at gamitin ang Heaven Ripon spell, ang lakas nito. Nang maisip ni Wang Lin ito, nagsimulang magpumiglas ang kanyang puso. Inapak niya ang kanang paa upang subukang pumasok sa yelo, ngunit isang rebound force ang dumating mula sa lawa. Nayanig ang kanyang katawan at hindi siya nakapasok sa yelo. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin habang nakatingin siya sa ibaba ng yelo. Napaka-estranghero ng lugar na ito at iba ito sa ibang yelo dito. Dongling Pool. Dito siguro matatagpuan ang Dongling Pool. Hindi ko lang alam kung ano ang misteryo nito na ang Seven-Colored Celestial Sovereign ay muling nilikha ito. Maingat na tiningnan ito ni Wang Lin ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Ang nagyelong lawa ay mukhang ordinaryo. Lumuhad siya at inilagay ang kanang kamay sa yelo. Dahan-dahan niyang piniga ito at narinig ang tunog ng mga pumutok. Ang mga bitik ay lumitaw at ang nagyayelong lawa ay kumilos. Ngunit, nang lumitaw ang mga bitik, lumabas ang malamig na enerhiya at bumalik sa normal ang yelo. Iwinasi ni Wang Lin ang kanyang manggas at kumislap ang ilaw ng dugo, at lumitaw ang sword ng dugo. Sa isang malakas na tunog, lumipad ang sword ng dugo patungo sa yelo. Isang depresyon ang lumitaw sa yelo at kumalat ang mga bitik, ngunit agad na bumalik sa normal ang lahat.
Umupo si Wang Lin sa ibabaw ng yelo at tumagos ang kanyang mata sa yelo, dumapo sa kaliwang braso ni Yemo. Dahan-dahan niyang nakita ang ilang mga pahiwatig. Ang nagyelong lawa ay sumanib sa kaliwang braso ni Yemo, kaya't may kakayahan itong magpagaling. Kahit nasirain ito, agad itong gagaling. Hindi ito naisip ni Wang Lin, kundi binanggit niya ito na parang nagsasalita sa sarili o sa ibang tao. Si Zuan Luo ay nakatayo na may mga kamay sa likod at lumulutang sa itaas ng lawa. Tinitingnan din niya ang yelo, at nang marinig niya ang mga salita ni Wang Lin, ngumiti siya at kumislap ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi ito maaaring pasukin o sirain. Nakakunot ang noo ni Wang Lin at huminga ng malamig na hangin, ang 5 daliri niya ay bumuo ng isang pangil. Ang kapangyarihan ng Ancient Dao ay nagtipon sa kanyang 5 daliri at nagbigay ng isang makalangit na liwanag kasama ang matinding aura ng Ancient Dao. Immortal Ancient Dao. Sumigaw si Wang Lin at ang hindi mabilang na overlapping na anino ay lumitaw sa ibabaw ng kanyang kanang kamay. Ang libu-libong anino ay tila lumitaw, at nang magsanib sila lahat upang maging isa, inabot ni Wang Lin ang yelo. Ang tunog ng kulog ay umuugong sa buong mundo. Nang hawakan ni Wang Lin ang yelo, ang hindi mabilang na mga anino na nawawala ay biglang nagbalik. Ang pangil na ito ay parang si Wang Lin ay sumuntok ng maraming beses. Gamit ang Immortal Ancient Dao, sinalakay ni Wang Lin ang nagbabalik na yelo. Sumigaw si Wang Lin at pinulikat ang kanyang mga daliri sa yelo at hinayla ang isang piraso ng yelo na kasing laki ng palad. Hawak ang yelo, maingat na tiningnan ni Wang Lin ito at sinunog ito gamit ang kanyang fire essence, ngunit hindi ito natunaw. Kumikislap ang kanyang mga mata at naramdaman niyang may kakaibang puwersa sa loob ng yelo. Nahanap ni Wang Lin ang puwersang ito na katulad ng isang essence. Ngunit mayroong isang pagkakaiba. Parang hindi tinataka ng yelo ang lugar na ito, at kung siya ay magtitiis sa loob ng lawa, malaki ang magiging benepisyo ng kanyang mga essence. Ngunit hindi lamang mahina ang puwersang ito, kundi nawawala at muling lumilitaw. Ponderado si Wang Lin ng sandali at napansin niyang may kaliwanagan sa kanyang mga mata. Ang lugar na ito ay nilikha ng 7-colored celestial sovereign mula sa kanyang mga alaala at pinapalakas ng sarili niyang buhay na puwersa. Ang Dongling Pole ay malamang na nagmula sa Immortal Astral Continent, at ang epekto nito ay malamang upang palakasin ang mga essence. Ang cultivation ng 7-colored celestial sovereign ay limitado, kaya't maaari lamang niyang gayahin ang aura ngunit hindi ang epekto. Nag-isip si Wang Lin sandali at inilagay ang yelo sa kanyang storage space. Napaka-estranghero nito at hindi natutunaw sa loob ng storage space, kundi naglalabas ng malamig na aura. Tinitigan ni Wang Lin ang yelo, huminga ng malalim, at itinaas ang kanyang kanang kamay. Habang ang Immortal Ancient Dao ay pumupuno sa kanyang kamay, muli niyang hinayla ang yelo. Ang tunog ng kulog ay umuugong habang lumilipas ang oras. Gamit ang ganitong pamamaraang mahirap, umabot ng ilang oras si Wang Lin upang makagawa ng isang lagusan patungo sa yelo. Sa loob ng kalahating insenso, ang huling tunog ng kulog ay umuugong. Hinayla ni Wang Lin ang isang piraso ng yelo at inilabas ang kaliwang braso ni Yemo. Isang bahagi lamang ng balat ng braso ang nakalantad. Ito ay kulay abong ngunit naglalabas ng malakas na Ancient Dao aura na pumasok sa isip ni Wang Lin. Huminga si Wang Lin ng malalim at umupo. Inilapat niya ang kaliwang kamay sa nakalantad na balat. Sa sandaling ilapat niya ang kaliwang kamay, ang kaliwang braso ni Yemo ay nagbigay ng isang makalangit na liwanag na tumagos sa yelo. Ang liwanag na ito ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam ng kagandahan sa yelo. Nagpatuloy ang liwanag na ito sa lahat ng direksyon, hanggang sa balutin ang paligid ng 10,000 kilometro bago ito naglaho. Dahan-dahan ang oras ay lumipas. Ipinagkalat ni Wang Lin ang ilang bahagi ng kanyang divine sense upang tingnan ang kanyang paligid habang dahan-dahan niyang sinisipsip ang kaliwang braso ni Yemo. Dahil sa karanasan sa pagsipsip ng kanang braso, pamilyar siya sa proseso. Pagkatapos ng 3 araw, ang kaliwang braso ni Yemo ay dahan-daang lumiit. Habang lumiit ito, ang makalangit na liwanag na kumalat sa 10,000 kilometro ay lumiit. Nang bumalik ang lahat ng makalangit na liwanag, ang kaliwang braso ni Yemo ay naging isang hibla ng usok at pumasok sa kaliwang braso ni Wang Lin. Kabanata 1769 Pagpasok muli sa sinaunang libingan. Isang matinding sakit ang naramdaman mula sa kaliwang braso ni Wang Lin. Para siyang tinutusok ng isang bagay sa kanyang puso. Damaloy ang malamig na pawis sa noo ni Wang Lin, ngunit nanatili ang kanyang ekspresyon na hindi nagbabago. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at tiningnan ang usok na dumidikdik sa kanyang kaliwang braso. Ang usok ay parang walang katapusan at patuloy na pumapasok sa kaliwang braso ni Wang Lin. Unti-unting naging magaspang ang kanyang braso, at ang mga komplikadong mga ron ay kumikislap dito. Hanggang isang insenso ang lumipas bago ang huling hibla ng usok ay pumasok sa kaliwang braso ni Wang Lin. Bumangon sa kanyang puso ang pakiramdam ng kakayahang paghiwalayin ng mundo, na tulad ng naramdaman niya nang makuha ang kanang braso.
Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang 5 daliri sa kaliwang kamay at narinig ang tunog ng pagbasag. Pagkalipas ng ilang sandali, bumuo si Wang Lin ng kamao at naglakad patungo sa gitna ng yelo na lawa. Itinaas ni Wang Lin ang parehong kamay at naramdaman ng malakas na pumuno sa kanyang katawan. Matapos niyang maabsorb ang kaliwang braso ni Yemo, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari sa 3 bituin ng sinaunang angkan sa pagitan ng kanyang mga kilay at mata. Ang pagbabagong ito ay tanda ng paglitaw ng ika-9 na bituin. Isang malabong vortex ang lumitaw. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at naramdaman ang ancient daw na lakas at ang makapangyarihang puwersa sa kanyang katawan. Pagkalipas ng ilang sandali, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at tiningnan ang yelo na lawa sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng gintong liwanag habang ang kanyang mga kamay ay humarap sa yelo at walang awa itong pinunit. Heaven Ripping! Sumigaw si Wang Lin at ang kanyang mga kamay ay sumunggab sa hangin. Ang kanyang mga kamay ay kumalat sa magkabilang panig at ang mundo ay umalog. Isang malaking bitik ang lumitaw sa nagyayelong lawa. Sa paglitaw ng bitik na ito, isang tunog na parang pumutok ng langit ang umabot sa buong lugar. Ang mga patong-patong na yelo ay gumuho at sumabog ang yelo sa lahat ng direksyon. Nawasak ang buong lawa. Ang lupa ay umalog, at matapos gumuho ang lawa, isang malaking bitik ang lumitaw. Ang malalakas na tunog ng kulog ay sumabog habang ang bitik ay gumalaw na parang isang nilalang sa ilalim ng lupa at kumalat. Mas malakas na rumbling na tunog ang narinig habang ang lupa ay gumuho at ang Earth Dragon ay lumalim pa. Sa gitna ng kuweba, ang pagan na pinalilibutan ng itim na usok ay puno ng mga mukha. Ang sinumang pumasok dito ay magkakaroon ng mukha na makikita sa pagan. Ngunit sa oras na ito, karamihan sa mga mukha ay ganap nang nawala. Pati ang mukha ng Seven-Colored Daoist ay nawala na rin. Sa harap at likod, ang mga mukha ni Wang Lin at ng Old Ghost Zone ay malinaw na nakikita at pinalilibutan ng itim na usok. Sa oras na ito, sa espasyo kung saan naroroon ang pangalawang bulaklak, isang bitik ang lumitaw sa ugat ng nagyayelong bulaklak. Ang bitik na ito ay patuloy na lumawak hanggang sa tumchuan sa bulaklak. Ang Heaven Ripping Spell ay nagbukas ng mundong ito. Tiningnan ni Wang Lin ang nagyayelong mundo at naglakad patungo dito ng walang alinlangan. Nawala siya sa ilalim ng lupa. Ang Seven-Colored Daoist ay hindi na kailangang katakutan. Kailangan ko na lang asikasuhin si Old Ghost Zone. Siya ay maingat at may hinala, kaya mahirap siyang talunin. Dumating si Wang Lin sa espasyo kung saan naroroon ang pangatlong bulaklak. Ang lugar na ito ay ganap na abong kulay at walang bakas ng buhay. Ang lugar na ito ay ganap ng patay. Pati ang pangatlong bulaklak na naroroon ay tila kulang sa tubig at natuyo na. Ang mga dahon ay tuyot at ang mga petals ay pira-piraso. Patay na ito. Habang tinitingnan ng pangatlong bulaklak, alam ni Wang Lin na hindi na niya kailangan pumasok. Ang pangatlong bulaklak ay nawasak na maraming taon na ang nakalilipas. Matapos ang ilang sandali ng pagtingin, ang mga mata ni Wang Lin ay lumiwanag. Sa huli, tinalikuran niya ang pag-set up ng isa pang patibong. Ang ganitong klaseng patibong ay maaari lamang gamitin ng isang beses. Kung susubukan pa niyang ulitin, hindi na magpapaloko si Old Ghost Zone. Bumantong hininga si Wang Lin at naglakad patungo sa espasyo kung saan naroroon ang ika-4 na bulaklak. Pagdating ni Wang Lin sa espasyong iyon, nakita niyang may itim na bulaklak sa likod niya. Ang itim na likido ay dumadaloy mula sa bulaklak, at pagkatapos ng maraming taon, ang likido ay naging isang itim na karagatang nasa ilalim ng bulaklak. Ang karagatang ito ay ganap na kalmado, walang hangin o alon. Ang tanging bagay na nakatayo mula rito ay ang bulaklak. Habang tinitingnan ng itim na bulaklak, naamoy ni Wang Lin ang dugo. Ang amoy na ito ay matagal nang nandito, at nang naamoy ito, nakaramdam siya ng pagkabulok. Ang amoy ng dugo ay nagmula sa patay na karagatang nasa ilalim niya. Matapos mag-isip ng sandali, alam ni Wang Lin na mahalaga ang oras. Matapos mag-alinlangan, naglakad siya patungo sa itim na bulaklak. Nang malapit na siyang pumasok, tumigil siya. Bahagya niyang naramdaman ng isang malakas na pag-ungol mula sa bulaklak. Pamilyar si Wang Lin sa boses na ito. Tuo Senador. Nagulat si Wang Lin at naging seryoso ang kanyang mga mata. Mas pinagmumulan niya ang itim na bulaklak na tumatakip sa karamihan ng kalangitan. Ang mga mata niya ay kumislap at tumingin siya sa isang itim na petal bago siya naglaho ng walang bakas. Isang kalahating oras matapos pumasok si Wang Lin sa bulaklak, dumating ang iba pa. Nang makita nila ang patay na karagatang nasa ibaba, naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Gayunpaman, hindi sila nagdalawang isip at pumasok din sa mundo ng ika-4 na bulaklak. Ang kalangitan ng dim na mundong ito ay puno ng walang katapusang ulap. Sa ibaba nito, walang katapusang ulap din. Ang mga ungol mula sa loob ng ulap ay nagpapabigat sa isip ng isa. May ilang mga platform na lumulutang dito at may iba't ibang laki. May mga katawan na tuyot at parang nawala ng laman at dugo hanggang maging kalansay. Nakatayo si Wang Lin sa isang platform.
Tumingin siya sa paligid at napangiti ng mapait. Kailangan niyang magpakita ng mapait na ngiti. Alam niyang lugar na ito ang sinaunang libingan na nakuha niya ang kanyang ancient daw na pamana. Dapat ay naisip ko na ito noon pa lang. Ang Seven-Colored Celestial Sovereign ay lumikha ng lugar na ito upang ilibing si Yemo. Paano naman hindi ito ginawa ng Seven-Colored Celestial Sovereign nang walang dahilan? Kaya't ito pala ay ika-4 na bulaklak. Tiningnan ni Wang Lin ang lugar na ito nang may komplikadong ekspresyon. Kilala niya na ang lugar na ito. Hindi ako nagkamali na narinig ko ang boses ni Tusi. Hindi ba't si Tusi ay nasa loob ng sinaunang libingan? Nag-isip si Wang Lin ng ilang sandali bago naglakad patungo sa dulo ng stone platform at tiningnan ang ulap sa ibaba. Naalala niyang may ilang mga layer pa sa ilalim ng ulap na ito. May isang napakagandang aura na nararamdaman niya na huminto sa kanya at iniwasan niya ito. Nang makuha niya ang pamana ni Yemo, naramdaman niyang may puso sa ilalim ng pinakaibaba. Malinaw na puso ito ni Yemo. Bilang karagdagan sa kaliwang mata ni Yemo, ang natitira na lang ay ang puso. Nakuha ni Wang Lin ang karamihan sa mga pamana ni Yemo. Alam niyang ang katawan ni Yemo ay bumagsak na. Ang mga braso na lang nito ang natira. Kung maaari niyang maabsorb ang puso ni Yemo sa ilalim, makukumpleto na ang kanyang pamana. Siyempre, ang completion na ito ay kulang ang kaliwang mata. Kung maaari niyang maabsorb ang puso ni Yemo, kahit wala ang kaliwang mata, malamang na magiging Siyam na Star Ancient God na siya. Maaaring umabot pa ang kanyang Ancient Devil Star sa Siyam. Bilang resulta, magiging isang Siyam na Star Ancient God siya at ang kanyang Ancient Daw na lakas ay sisibog. Siyam na Star Ancient God. Kung palalawakan ko ang katawan ko ng buo, gaano kaya kalaki ako? Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata upang pag-isipan ng mga benepisyo at kahinaan. Si Zuan Luo ay nasa kabilang panig ng stone platform. Tinitingnan niya ang ulap sa ibaba at napabuntong hininga. Dito namatay ang batang si Yemo. Pagkaraan ng sandali, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Puno ang mga ito ng determinasyon. Ang yaman ay matatagpuan sa panganib. Ginugol ni Wang Lin ang kanyang buhay sa mga delikadong sitwasyon upang makarating sa kanyang kasalukuyang kalagayan sa pagninilay. Karamihan sa kanyang lakas ay nakuha sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Kaya ano ngayon kung magsusugal siya muli? Dagdag pa, dahil sa mga alaala mula sa kanyang ikatlong kaluluwa, may haka-haka si Wang Lin tungkol sa nakakatakot na aura sa ikalawa hanggang ikatlong layer. Sinaunang libingan. Dati, hindi ko tinangkang pumasok sa susunod na layer, ngunit ngayon na nandito ako, hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Nagpasya si Wang Lin at naglakad patungo sa ulap na nasa labas ng platform. Siya ay nahulog patungo sa ulap at bumaba. Ang kanyang ulo ay nakaturo pababa at pumasok sa kailaliman na parang isang isda. Wala nang nakakaalam ng lugar na ito kundi siya. Nakuha na ni Wang Lin ang lahat ng mapa noon, kaya't hindi na kailangan pang itaas ang platform. Ang mapa ay nasa kanyang isipan, pati na rin ang daan patungo sa susunod na layer. Kung may isang tao pa na may pangalawang kaalaman tungkol sa lugar na ito pagkatapos ni Wang Lin, ito ay ang ikatlong concubine, na nanatiling birhen. Sa oras na ito, ang ikatlong concubine ay lumulutang sa ulap at tinitingnan ng paligid ng may kalituhan. Pagkatapos ng matagal na panahon, isang komplikadong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang ika-4 na bulaklak ay ang lugar na ito. Nakuha ng ikatlong babae ang karamihan sa mapa sa unang layer noon. Dito rin namuo ang isang alon sa kanyang kalmadong isipan. Dito, nakilala niya si Wang Lin. Sa huli, pinaalis siya dito sa tulong ni Wang Lin, kaya hindi siya nabuklad dito. Mahilig siyang mag-isa at hindi magaling makipag-usap sa iba. Noong napilitan siyang maging babae ng Seven-Colored, pumayag lang siya para sa kapakanan ng kanyang sekta. Wala siyang maraming kaibigan sa Immortal Astral Continent. Kahit pabalik sa Heavenly Gate Sect, ginugugol niya ang halos lahat ng oras niya sa paglilinang. Dahil sa kanyang pagkatao, palagi siyang gumagalaw mag-isa sa mga babae. Masasabing si Wang Lin ang unang taong tumulong sa kanyang buhay. Itong pakiramdam na hindi pa niya naramdaman noon ay nagdulot sa kanya ng pagkalito at komplikasyon. Ni hindi niya alam ang dahilan. Isang beses na niya akong tinulungan, kaya kailangan ko siyang suklian. Gusto ko nang umuwi. Nais ko ring malaman kung nandoon pa siguro. At pati na rin ang aking nakababatang kapatid. Mas talentado siya kaysa sa akin. Tahimik na nagmuni-muni ang pangatlong babae at na-homesick. Nang pumasok si Wang Lin sa libingan, sa loob ng palasyo kung saan niya nakuha ang mana, ang taong si Tusen o Tusi ay nagmulat ng kanyang mga mata. Kabanata 1770 ang Yi Si Puppet. Sa loob ng sinaunang libingan, mabilis na nahulog si Wang Lin sa pamamagitan ng hamog. Ang hangin ay humuhuni sa kanyang mga tainga habang siya ay pababa. Ang kanyang banal na pandama ay kumalat, maingat na minamasdan ang kanyang paligid. Maraming kakaibang bagay sa loob ng hamog, ito ay nauunawaan ni Wang Lin. Nakita na niya ang karamihan sa mga mabagsik na hayop dito.
Binago niya ang kanyang bilis upang maiwasan ang mga malalapit na hayop at nagpunta patungo sa pangalawang huling bahagi dito. Ang pangalawang huling bahagi ay kung saan naramdaman ni Wang Lin ang nakakatakot na aura. Gayunpaman, habang iniisip niya ito ngayon, mas naniniwala siya na ang aura na iyon ay ang pinakamalakas na trump card ng 7 kulay na Celestial Sovereign. Ang Yi Si Puppet. Pagpasok ni Wang Lin sa sentro ng kuweba, iaalay niya ang mga ito batay sa pamamaraang iniwan ng 7 kulay na Celestial Sovereign. Matapos bawat pag-aalay, ramdam niya na tumitibay ang koneksyon niya rito. Marami na siyang napatay na tao hanggang sa puntong ito, at dahil sa misteryosong koneksyon na iyon, sigurado si Wang Lin na 80% na ang nakakatakot na aura ay pag-aari ng Yi Si. Ang layunin ng sinaunang libingan ay malamang na mag-alaga sa puppet. Matapos patayin ng 7 kulay na Celestial Sovereign si Yemo, ginamit niya siya upang tapusin ang puppet na ito. Kumikinang ang mga mata ni Wang Lin. Sa tulong ng mga alaala mula sa ikatlong kaluluwa, nahulaan na ni Wang Lin ang karamihan dito. Habang patuloy siyang umuusad, unti-unting lumiliit ang hamog. Papalapit na siya sa pasukan ng susunod na bahagi. Habang siya ay lumalapit, ang hamog ay naging napakababa, hindi na nito kayang harangan ang kanyang paningin, at lumitaw ang itim na lupa sa ilalim niya. Ang lupang ito ay walang katapusan at natatakpan ng itim na halaman na kahawig ng alga. Habang ang mga halaman ay sumasayaw, naglalabas sila ng mga hibla ng itim na usok. Isang kakaibang tanawin. Wala ring araw dito, ngunit may kasamang multo na liwanag mula sa itim na alga. Malinaw na nakikita ni Wang Lin ang lahat ng nasa paligid niya dahil sa liwanag na ito. Tahimik ang lugar na ito. Kahit na dumating si Wang Lin, ang mga itim na alga ay patuloy na gumagalaw at naglalabas ng itim na usok ng walang pagbabago. Isinagawa niya ang isang mabilis na sulyap sa mga halaman sa lupa at naging maingat siya. Alam na alam ni Wang Lin ang mga panganib ng sinaunang libingan. Kumalat ang kanyang banal na pandama habang maingat siyang lumilipad. Sa kanyang alaala, ipinakita ng mapa noon na ang pasukan ay hindi kalayuan. Pagkalipas ng kalahating insenso, habang patuloy na umuusad si Wang Lin, nagbago ang tanawin sa harap niya. Higit sa 100,000 talampakan ng layo, may isang bukas na lugar na 10,000 talampakan ng lapad na walang halaman. May isang sinaunang transfer array na itinayo sa gitna. Matagal nang umiiral ang pormasyong ito at patuloy pa ring gumagana. Gayunpaman, tahimik ito, at kumikislap ng multo na liwanag mula rito, na naglalabas ng pakiramdam ng kapangyarihan. Pagkatapos makita ang transfer array na ito, kumunat ang mga mata ni Wang Lin. Bago pa siya makalapit, isang sigaw na nakakabasag ng langit ang umalingaw mula sa transfer array. Ang sigaw na ito ay naglalaman ng isang nakakatakot na aura na nagpapagising sa puso ni Wang Lin, kaya't huminto siya. Sa sandaling umabot ang sigaw, nagsimulang mag-alaw ang mga alga sa lugar at naglabas ng maraming itim na usok na pumailan lang sa hangin. Ang lupa ay nagsimulang kumilos at mag-alon. Unti-unting nawala ang tunog matapos ang mahabang panahon. Mapatla ang mukha ni Wang Lin habang nakatayo sa labas ng pormasayon at nag-iisip ng matagal. Pagkatapos ay tumingala siya na may determinasyon sa kanyang mga mata. Kung tama ang aking hinuha, hindi ito dapat maging masyadong delikado. Sa halip, maaari itong maging isang malaking pagkakataon para sa akin. Yi Si Puppet. Hindi na nagdalawang isip si Wang Lin at pumasok siya sa sinaunang transfer array. Pagkapasok ni Wang Lin sa pormasayon, ito ay na-activate. Ang multo na liwanag ay kumalat sa lahat ng direksyon at lumaganap upang takpan ang 10,000 kilometro. Ang ikatlong concubine ay mabilis na gumagalaw sa loob ng hamog. Hindi niya alam ang eksaktong lokasyon ngunit may pakiramdam siya kung nasaan ito. Ngunit bigla siyang huminto nang makita ang multo na liwanag na tumagos sa hamog. Kumikinang ang mga mata niya at agad na maingat siyang lumapit patungo sa pinagmulan ng multo na liwanag. Pagkalipas ng isang insenso, nakita niya ang sinaunang transfer array sa lupa. Nag-aalinlangan ang ikatlong concubine sa labas ng pormasayon ng matagal bago siya nagngingit-ngit at pumasok sa pormasayon. Sa pangalawang huling bahagi ng sinaunang libingan, hindi kasing tindi ng hamog tulad ng sa itaas na mga bahagi. Maingat na gumagalaw si Wang Lin dito. Bagamat may liwanag, ito ay pula at parang sariwang dugo. Paminsan-minsan, ang mga sigaw ay nanggagaling mula sa paligid ng hamog at pares ng mga pulang mata ay tumitig kay Wang Lin. Ngunit dahil sa ancient daw na aura ni Wang Lin, hindi nila magawang lumapit. Matapos ang lahat, hindi na pareho si Wang Lin ngayon. Hanggat siya ay maingat, walang agad na panganib. Habang mabilis siyang umuusad, mabilis ding gumalaw ang hamog sa paligid niya at isang sigaw na parang nanggaling sa kanyang mga tainga ang umalangaw-ngaw. Ang sigaw na iyon ay yumanig sa buong mundo, at parang ang bahagi ng lugar na ito ay guguho. Biglang huminto si Wang Lin. Para bang isang malakas na puwersa ang tumama sa kanya kasama ng sigaw. Pinilit siyang itulak pabalik ng 1,000 talampakan bago nawala ang sigaw. Mapatla ang mukha ni Wang Lin at kumikinang ang kanyang mga mata. Ang sigaw na iyon ay yumanig sa kanyang isipan, at halos siya ay masaktan.
Ang lakas ng aura. Kung ang bagay na iyon ay talagang Yeezy Puppet at magagamit ko. Tumuloy muli si Wang Lin. Unang nakalapit si Wang Lin sa pinagmulan ng sigaw hanggang sa nakita niya ang isang bundok. Ang bundok na ito ay hindi matangkad, ngunit natakpan ng pulang hamog. Nang lumapit si Wang Lin at nakita ito, nagsimulang gumalaw ang pulang hamog sa paligid ng bundok. Bumuo ito ng isang higanting ulo. Walang buhok ang ulo at kalbo ito. Malabo, kaya hindi makita ang hitsura nito. Gayunpaman, nakabukas ang bibig nito, nagpapalabas ng nakakagulat na sigaw. Sa sandaling lumabas ang sigaw, nagsimula si Wang Lin ng isang galaw ng kamay at nagpagulong. Ang kanyang essences ay lumitaw sa kanyang harapan at ang kanyang ancient Dao power ay puno ng kanyang katawan upang labanan ang lakas ng sigaw. Sa sandaling iyon, siya ay nasa daan-daang libong talampakan na layo, ngunit kahit sa layo na iyon, tinamaan siya ng sigaw ng malakas na puwersa. Ang tunog ng pagputok ay umalingaw habang ang mga essences ni Wang Lin ay itinulak pabalik sa kanyang katawan. Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla at itinulak pabalik siya ng 10,000 talampakan bago naglaho ang sigaw. Damyugo mula sa kanto ng kanyang bibig. Ang ulo na nabuo mula sa pulang hamog ay tila natutunaw bago bumalik sa bundok. Ito na si Yeezy. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa makalabong tuktok ng bundok. Sa pamamagitan ng koneksyon sa kanyang puso, tiyak siyang tiyak. Sayang, kahit na marami na akong napatay bilang mga alay, hindi pa ito sapat. Kung nais kong kontrolin ang bagay na ito, kailangan ko pang pumatay ng isang mas malakas na nagbabalang alay. Marahan na nagkunot ng noo si Wang Lin habang tinitingnan ng bundok sa harap niya. Nang siya ay nag-iisip, tumingin siya sa malayo. Ito siya. Kumislap ang katawan ni Wang Lin at nawala siya habang nagtago. Hindi nagtagal, kumislap ang gintong liwanag at isang malaking gintong pinto ang lumutang. Sa likod ng pinto ay ang ikatlong concubine. Ang mukha niya ay mapatla at dumadaloy ang dugo mula sa kanto ng kanyang bibig. Tinitingnan niya ang bundok sa harap niya na may takot sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang bahagi ng sinaunang libingan na ito ay magkakaroon ng ganitong kalupit na bagay. Nagngingit-ngit siya. Nang pagkakataong hindi nagbigay ng isa pang sigaw ang bundok, nagpadala siya ng mensahe. Wang Lin, alam kong nandyan ka. Wala akong masamang layunin. Naniniwala akong ang aking kapangyarihan at mga spell ay makakatulong sa iyo. Pakiusap, magpakita ka. Tahimik ang paligid. Ang tanging tunog na naririnig ay ang pag-alon ng hamog mula sa malayo. Umalingaw-ngaw ang tinig ng ikatlong concubine. Nang walang reaksyon, hamina ang kanyang mukha at kumunat ang kanyang noo. Ang gintong pinto ay dahan-daang umatras at naghahanda siyang lumipat sa ibang lugar upang hanapin si Wang Lin. Ngunit sa sandaling ito, nagsimula mag-rumble ang hamog sa bundok at ang malabong anino ay tila muling naglabas ng sigaw. Sa ilalim ng sigaw, nagbago ang kulay ng mundo at ang mga patong ng hindi nakikitang alon ay umalingaw sa hangin. Ang lupa ay umalag at ang kalangitan ay napilipit. Nagbago ang ekspresyon ng ikatlong concubine. Kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at dumura ng dugo sa gintong pinto. Ang pinto ay kumislap ng maliwanag upang labanan ng sigaw, ngunit mabilis itong gumuho. Ang mukha ng ikatlong concubine ay pamatla at agad siyang umatras, pagkatapos ay bumuo siya ng isang sil gamit ang kanyang mga kamay. Isang kumislap ng gintong liwanag ang sumak at 4 pang gintong pinto ang lumitaw. Malalakas na tunog ng kulog ang umalingaw at ang 4 na gintong pinto ay isa-isang gumuho. Ginamit ng ikatlong concubine ang pagkakataong ito upang umatras ng higit sa 10,000 talampakan. Naghahanda na sana siyang gumamit ng isa pang spell upang labanan ang natirang shockwave ng umalingaw ang isang malamig na tinig. Bakit mo ako hinahanap? Habang umalingaw ang tinig, lumitaw si Wang Lin sa harap ng babae. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay sa likod niya upang hadlangan ng shockwave. Ang katawan ni Wang Lin ay sapat ang lakas upang labanan ang ganitong antas ng shockwave. Wang Lin. Nagtaka ang ikatlong concubine at nagningning ang kagalakan sa kanyang mga mata, ngunit agad niya itong itinago. Ikaw. Tinulungan mo ako noon sa loob ng sinaunang libingan. Ngayon, nais kong tulungan ka. Wala nang kailangan, delikado dito. Huwag kang manatili rito. Malamig na tiningnan ni Wang Lin ang ikatlong concubine at lumingon upang umalis, nagmamadaling maghanap ng kaluluwa ng isang makapangyarihang cultivator upang ailay. Ako ay makakatulong sa iyo. Kinagat ng ikatlong concubine ang kanyang labi at itinaas ang kanyang kanang kamay. May isang string ng gintong mga beads sa kanyang palso. Ang mga gintong beads ay nagbigay ng mahinang liwanag. Ang guro ko ang nagbigay sa akin ito. Maaari itong maging 7 gintong pinto. Kung nais mong pumasok sa bundok na ito, makakatulong sa iyo ang gamit na ito.